Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1961. Paano na? Nakarating na ba sila? Malapit sa gilid ng kampo ni Hansen, ginamit ng ilan sa mga nasasakupan ni Hansen ang gumuhong gusali bilang takip, doon nagtago, nakatingin sa malayo habang nag-uusap. Kung ikukumpara sa unang pagkakataon na kinubkob sila ng mga puwersa ng koalisyon, sa pagkakataong ito, ang mga nasasakupan ni Hansen ay mas maluwag kaysa dati. Noong kinubkob sila ng mga puwersa ng koalisyon sa unang pagkakataon, mas kaunti ang mga tao nila, at ang kanilang mga armas at kagamitan ay luma na. Maraming tao ang nakaramdam ng desperado sa kanilang mga puso. Noong panahong iyon, mas determinado silang mapahamak kasama ng kaaway. Gayunpaman, malinaw na iba ang sitwasyon ngayon. Sa suporta ni Huang Ping at ng iba pa, mas marami silang tao, at ang kanilang mga armas at kagamitan ay mas mahusay kaysa dati. Parang langit at lupa, sa pamamagitan ng paraan, ang estado ng pag-iisip ng bawat isa ay likas na naiiba. Sa oras na ito, mayroon silang maraming mga advanced na armas sa kanilang mga kamay. Kahit na ang mga puwersa ng koalisyon ay hindi dumating upang humanap ng gulo sa kanila, sila ay mahihirapan sa mga taong iyon. Ngayon na ang mga taong iyon ang nagkusa na lumapit sa kanila, natural na hindi sila magiging magalang. Siyempre, hindi sila matatakot. It should be soon. Nag-away na sila sa harap, andito na agad. Sabi ng isa pang tao, hehe, dumating sila sa tamang oras. Papatikim ko lang sana sila ng makapangyarihang armas. Sabi ng katabi niya, hindi nagtagal, lumitaw ang mga anino ng ilang tao sa kanilang larangan ng pangitain. Ang mga taong iyon ay may hawak na mga sandata sa kanilang mga kamay at maingat na sumusulong. Nandito na sila, nawala sa isang iglap ang nakaka-relax na ekspresyon ng lahat. Ang nerbiyos ng lahat ay tensyonado, at sumandal sila sa likod ng kanilang mga sandata, nakatingin sa mga taong iyon mula sa malayo. Bang! Matapos ang putok ng baril ay sinundan ito ng sunod-sunod na putok ng baril, at agad na bumagsak sa lupa ang mga taong iyon sa kanilang larangan ng paningin. Ang iba naman ay parang takot na kuneho, agad na tumatalon at mabilis na naghahanap ng mapagtataguan. Anong nangyayari? May nakakita ba kung nasaan sila? Ang mga sundalo sa kabilang panig ay sumigaw sa isang naguguluhan at nagngangalit na paraan. Hindi ko sila nakita. Hindi ko rin sila nakita dito. Ang ikinagulat at ikinagalit ng lahat ay ang tagal nilang tumingin, ngunit hindi nila nakita kung nasaan ang mga tao sa tapat. Gayunpaman, ang tuloy-tuloy na putok ng baril ay malinaw na nagsasabi sa kanila na mayroon ng mga tao sa tapat, at ang kabilang panig ay umaatake ng mahabang panahon. Nakikita ko sila. Oh my God, ang layo talaga nila. Don't tell me gumagamit sila ng sniper rifles. Sa wakas ay nakita ng isa sa mga sundalo ang ilang mga figure na nakayuko sa di kalayuan sa pamamagitan ng isang puwang sa bunker. Nakikita pa niya ang kalat-kalat na mga kislap ng baril. Nakita ko rin. Anong nangyayari? Bakit ang layo nila? Sabi din ng isa pang tao, puno ng pagdududa at pagkabigla ang boses. Natuklasan din ng iba ang lokasyon ng mga tao ni Hansen. Gayunpaman, ang ikinagulat nila ay ang mga tao ni Hansen ay medyo malayo sa kanila. Napakalayo nito kaya't mahihirapan silang tamaan ng mga ordinaryong sandata sa kanilang mga kamay. Bukod dito, kahit na ang ilang mga armas ay maaaring tumama sa kanila, ang kapangyarihan ay magiging mas mahina. Kung ikukumpara sa pinsalang dulot ng mga tao ni Hansen, halatang mas malala ang pinsalang idinulot sa kanila. Kaya naman may mga nagsabi na ang mga tao sa tapat ay pawang gumagamit ng sniper rifles. Tanging isang sniper rifle ang maaaring magdulot ng ganoong pinsala mula sa ganoong kalayuan. Gayunpaman, kung titingnan mula sa tindi ng firepower, ang mga armas na ginamit ng kabilang panig ay malinaw na hindi sniper rifles. Dahil dito nagulat at nataranta ang lahat. Pagkatapos, nagsimula ring lumaban ang mga taong ito. Gayunpaman, tulad ng naisip nila noon, sa ganoong kalayuan, kahit na lumaban sila, ang katumpakan ng kanilang mga putok ay mababawasan ng malaki. Walang paraan upang magdulot ng malaking pinsala sa kabilang panig. Damn it, anong klaseng armas ang ginagamit nila? Bakit mas malakas sila sa atin? May nagreklamo.
At ang mga salita ng taong ito ay siya ring nasa puso ng mga taong naroroon. Ang mga armas sa kanilang mga kamay ay napaka-advanced na, ngunit kung ikukumpara sa kabaligtaran, ito ay tila mas malala. Ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang pinipigilan sila ng kabaligtaran, ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan noon. Charge forward, lalaban tayo kapag malapit na tayo. Kung magpapatuloy ito, kailangan nating lahat na makilala ang Diyos dito. Malakas na sabi ng isang commander. Ang commander na ito ay nakaramdam ng matinding pagtatampo sa kanyang puso. Noong nakaraan, ginamit nila ang bentahe ng kanilang mga sandata upang sugpuin ang kabilang panig, na pinipilit ang kabilang panig na kumuha ng panganib na sumulong at lumaban kapag sila ay malapit na. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay malinaw na nabaligtad. Kailangan nilang kunin ang panganib para sumulong. Ang bentahe ng kanilang mga sandata ay tila nawala bigla. Sa halip, sila ay pinigilan ng kabilang panig. Ang ganitong bagay ay hindi pa nangyari noon, at nangyari ito sa kanila ng biglaan. Dahil dito ay medyo hindi niya ito matanggap. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay naging ganito. Hindi man niya matanggap sa puso niya, kailangan niyang tanggapin. Ang mga sundalo ay may katulad na iniisip sa kanilang mga puso. Bagamat sila ay nagtatampo, alam nilang ito lang ang tamang paraan para gawin ito sa ngayon. Gayunpaman, ang mga puso ng mga taong ito ay hindi na nakaka-relax tulad ng sa simula. Nararamdaman pa nila na marahil ang labanan ngayon ay hindi magtatapos sa isang kasiyang resulta gaya ng naisip nila noon. Hindi bababa sa mga tuntunin ng mga nasawi, ito ay lampas na sa kanilang inaasahan. Sa orihinal, sa kanilang opinyon, mayroon silang kalamangan sa mga tuntunin ng mga numero at armas. Kapag sila ay nag-away, ito ay tiyak na bubuo ng isang pagdurog na sitwasyon. Sa ganitong paraan, hindi ito magdudulot ng labis na pinsala sa kanila. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay ganap na naiiba. Hindi pa sila masyadong nakakalapit sa kabilang partido, ngunit ilan sa kanila ay natamba na ng kabilang partido. Ang ilan sa kanila ay namatay na dahil dito. Malinaw na hindi ito ang naisip nila sa simula. Gayunpaman, anuman ang mangyari, dahil naabot na nila ang puntong ito, hindi makatutuhanang umatras ngayon. Napakaraming tao nila, at kakaunti lang ang tao sa kabilang panig. Kung sila ay natakot palayo, kung gayon maaari rin silang umalis sa bansang ito. Hindi lang sila mapapahiya dito, kundi sunod-sunod din silang papatayin ng mga tao ni Hansen. Ang ilang mga tao, pagkatapos na matanto ang panganib at banta ng grupo ni Hansen, ay naging mas determinado sa kanilang mga puso. Gusto nilang alisin ang grupo ni Hansen. Kung tutuusin, ang pagkakaroon ng gayong malaking banta sa bansang ito ay talagang hindi magandang bagay para sa mga puwersang ito. Sa pagsasamantala sa kasalukuyang sitwasyon, mas mabuting magkaisa ang lahat at alisin ang mga ito. Sa makatuwid, kahit na alam nila na ang sitwasyon sa oras na ito ay magiging lubhang mapanganib, at kahit na maraming mga casualty, ang mga taong iyon ay determinado pa ring magtungo sa kampo ni Hansen. Kahit anong presyo ang kailangan nilang bayaran, kailangan nilang alisin ang grupo ni Hansen. Sa ibang direksyon, ang parehong sitwasyon ay nangyayari. Ginamit ng grupo ni Hansen ang mga advanced na armas na ibinigay ni Huang Feng upang muling bumuo ng kumpletong pagsupil sa kaaway sa mga tuntunin ng mga armas at kagamitan. Sa maraming lugar, nagawa nilang magdulot ng pinsala sa kabilang panig, habang ang kabilang panig ay walang paraan para saktan sila. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na ganap na sugpuin ang kabilang panig. Sa oras na ito, walang pagpipilian ng mga kalyadong puwersa kundi ang makipagsapalaran at sumulong ng mabilis. Gusto nilang paikliin ang distansya sa pagitan nila ng grupo ni Hansen sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, maaaring lumaban ang magkabilang panig sa medyo patas na kapaligiran. Halatang ayaw ng grupo ni Hansen na makitang maayos ang pag-usad ng mga tao sa tapat nila. Walang tigil sa pag-atungal ang mga baril sa kanilang mga kamay. Sa panahong ito, patuloy na naghahatid si Huang Feng ng mga bagong armas at bala sa kanila, kaya hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mga bala. Ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay patuloy na umaatungal sa galit, na nagpapabagsak ng sunod-sunod na kaaway. Sa makatuwid, nang sa wakas ay nagawang magdulot ng pinsala sa grupo ni Hansen ang mga kalyadong puwersa, ang bawat isa sa kanilang mga koponan ay dumanas ng maraming casualty.
Napakapangit ng mukha ng bawat commander. Bago ito, nanumpa sila na ang pag-aalis sa grupo ni Hansen ay hindi isang malaking bagay, at hindi magkakaroon ng anumang mga casualty. Gayunpaman, ang katotohanan ay nagbigay sa kanila ng isang malakas na sampal sa mukha. Ang hindi masyadong nasawi ay ang grupo ni Hansen. Sa kanilang panig, ang bilang ng mga nasawi ay nagpakibot ng kanilang mga talukap. Siyempre, hindi lahat ng mga koponan ay dumanas ng maraming casualty. Hindi bababasa, ang mga casualty ng pangkat ng Amerikano ay medyo maliit. Una, sa lahat ng puwersa, ang kanilang mga sandata ang pinaka-advanced, at maaga silang nakapagdulot ng pinsala sa grupo ni Hansen. Pangalawa, alam na nila kung gaano kalakas ang grupo ni Hansen, kaya naghanda sila ng maaga. Bukod dito, sadyang pinabagal nila ang kanilang bilis. Ang ilang mga tao sa panig ni Hansen ay nagpunta na sa ibang mga lugar upang magbigay ng suporta, kaya medyo maliit ang firepower na kanilang kinaharap. Bilang resulta, tanging si Hansen at ang koponan ng US ang nakaranas ng pinakamaliit na nasawi. Dahil dito, medyo gamaan ang pakiramdam ng commander ng US. At least so far, everything was going according to his expectations. Ang mga kanya na kumpiye sa eksena ay patuloy na kumakain ng lakas ng putok ng pangkat ni Hansen, habang ang kanyang panig ay umuusad ng medyo ligtas. Ang huling tagumpay ay tiyak na sa atin. Nagmalaki ang isip ng bagong commander. Tunay na malakas ang grupo ni Hansen, ngunit hindi rin mahina ang iba pang puwersa ng kalyadong puwersa. Higit pa rito, sa mga tuntunin ng mga numero, ang mga kalyadong puwersa ay mayroon pa ring kalamangan. Sa ganitong paraan, kahit na matalo ng grupo ni Hansen ang iba pang kalyadong puwersa sa huli, sila ay mapilayan sa huli. Ang sitwasyon ay pareho. Kahit nalipuli ng ibang kalyadong puwersa ang grupo ni Hansen, mapilayan pa rin sila sa huli. Sa huli, ang American team ang magiging tunay na mananalo. Lahat ay pasok sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, bago matapos ang pagiging mapagmalaki ng bagong commander, may biglang sumabog sa harap ng kanyang pangkat. Ilang sundalong naglalakad sa unahan ay direktang pinasabog sa kalangitan. Kabanata 1962. Anong nangyayari? Napatingin ang komandante sa ilang mga kawal na umuungol sa lupa sa harapan niya na may pagtataka at gulat na ekspresyon. Pag-uulat sa commander, tila natapakan nila ang isang minahan, ulat ng isang sundalo. Natapakan ang isang minahan. Paano kaya? Iyon, hindi ba nila naramdaman? Tanong ng commander. Sa pangkalahatan, kung ang isa ay tumapak sa isang minahan na nakabaon sa lupa, may mararamdaman sila. Gayunpaman, ang ilang tao sa kanilang harapan ay tila hindi napansin ang minahan at diretsyong naapakan ito. Ito ay malinaw na hindi naaayon sa sentido komon. Ang kawal na dumating para mag-ulat ay hindi rin alam kung ano ang nangyayari. Sa oras na ito, ang buong koponan ay kailangang huminto at gamutin ang mga nasugatan. Sabay-sabay nilang tiningnan ang paligid kung may minahan. Ano bang problema mo? Lumakad ang commander sa sugatang sundalo at nagtanong. General, hindi rin namin alam kung ano ang nangyari. Bigla kaming pinasabog, sagot ng sundalong medyo nasugatan. Itinuring na mabuti pa rin ang kanyang kalagayan. Ang iba pang mga sundalo ay maaaring napatay sa lugar o nawawala ang isang braso o isang binti mula sa pagsabog. Sa anumang kaso, sila ay halos nawawalang bahagi ng kanilang mga katawan. Sa kanya naman, minor injuries lang ang natamo niya sa pagsabog. Hindi mo ba naramdaman? Tanong ng commander. Hindi ko ito naramdaman, sagot ng sundalo. Pagkatapos nito, tinanong ng komandante ang ilang iba pang mga sugatang sundalo at nakuha ang parehong sagot. Wala sa mga sugatang sundalo ang nakaramdam ng kakaiba at pinasabog sila ng ganoon. Tumayo ang commander na may pangit na ekspresyon. Sa kanyang opinyon, ang mga minahan na ito ay hindi simple. Hindi nagtagal, ang mga sugatang sundalo ay nalagyan na lamang ng benda. Ang mga malubhang na sugatan ay agad na pinabalik para gamutin. Samantalang ang iba, nagpatuloy sila sa pangunguna. Gayunpaman, dahil nag-aalala sila na may mga minahan sa kalsada, napakabagal nilang sumulong. Bukod dito, sa harap ng koponan, mayroong ilang mga inhinyero na dalubhasa sa pagdemina. Nakaupo ang commander sa kanyang sasakyan na may pangit na ekspresyon. Dati, ayaw nilang sumugod ng maaga sa frontline at nakahanap pa ng dahilan. Ang palusot ay tinambangan sila at nasnip sa kalsada.
Noong una, hindi sineryoso ng lahat at iniisip na lang na excuse lang. Gayunpaman, tila hindi na ito dahilan. Nangyari talaga. Anong bastard? Nagmura ang commander sa kanyang puso. Ilang tao na ang nawala sa kanila bago pa man sila nakipagpalitan ng putok sa kalaban. Halatang hindi siya nasisiyahan sa sitwasyong ito. Gayunpaman, sa sandaling matapos ang commander sa pagmumura, ang apat na inhinyero sa harap ng kanyang pangkat na namamahala sa pag-minesweeping ay direktang pinasabog sa hangin. Ang isa sa kanila ay, nabasag, pa sa ere. Anong nangyayari? Ungol ng commander. Ang mga taong iyon ay mga propesyonal na inhinyero. Hawak nila ang pinaka-advanced na mine clearance equipment. Paano ito muling sisibog? Walang pagpipilian ng koponan kundi huminto muli at simulan ang pagliligtas sa mga sugatan. Sa pagkakataong ito, mas naging maingat sila dahil pati ang mga propesyonal na inhinyero ay pinasabog na. Sino ang nakakaalam kung mayroong higit pang mga minahan sa paligid? Sisibog pa ba ito? Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan. 2 sa 4 na inhinyero ang namatay sa pagsabog, at ang 2 pa ay malubhang nasugatan. Lumapit ang komandante sa isa sa mga inhinyero na malubhang nasugatan, tumingkayad, at nagtanong, ano ang nangyayari? Wala ka bang mga instrumento sa iyong mga kamay? Bakit wala kang nakitang mga minahan? Panipi, malaki ang tiwala ng commander sa kakayahan ng kanyang mga inhinyero. Gayunpaman, dahil sa pagtitiwala na ito ay lalo siyang nataranta. Ang mga kakayahan ng mga taong ito ay hindi mapag-aalinlanganan, ngunit dahil sila ay may kakayahan at may pinaka-advanced na mga instrumento, paano pa sila sisibog? Hindi niya moari, General. Tumingin ang sundalo sa commander at sinabi. Habang nagsasalita siya ay walang tigil ang paglabas ng dugo sa kanyang bibig. Halatang hindi magaan ang sugat niya. Iyon, ang lay na iyon, ay napaka-makapangyarihan. Ang mga kagamitan natin, ang ating kagamitan ay hindi ma-detect ito. Nauutol na natapos magsalita ang sundalo. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagpabago sa ekspresyon ng commander. Ang katotohanan na hindi napansin ng mga naunang sundalo ang mga minahan sa lupa nang sila ay pasabugan ay lalo siyang naging mapagmatsyag. Pakiramdam niya ay maaaring hindi simple ang mga minahan ng kalaban. Gayunpaman, hindi inaasahan ng komandante na ang mga minahan ng kalaban ay hindi magiging simple sa lawak na ito. Ang mga inhinyero sa kanyang panig ay talagang hindi matukoy ang lokasyon ng mga minahan ng kalaban sa kabila ng pagkakaroon ng mga instrumento. Talagang ikinagulat niya ito. At the same time, natakot siya. Natakot siya. Ito ay isang pakiramdam na hindi kailanman naramdaman ng commander. Isang pakiramdam din na hindi niya inaasahang mararamdaman noon. Bagamat pinahahalagahan niya si Hansen at ang kanyang mga tauhan, hindi talaga siya natatakot sa kanila. Not to mention na marami silang mga paksayon na nagsasama-sama sa oras na ito at mas handa kaysa sa nakaraang panahon. Maging sila mismo ay mas pinaghandaan ng gusto sa pagkakataong ito. Naisip ng commander na ang iba pang mga puwersa ay maaaring magdusa ng ilang mga pagkatalo, ngunit ang pangwakas na tagumpay ay tiyak na kabilang sa kanyang panig. Upang maging eksakto, ito ay pag-aari ng Estados Unidos. Gayunpaman, ang kasalukuyang pagbuo ng minahan ay nagparamdam sa kanya ng takot. Hindi pa sila opisyal na nakikipagpalitan ng putok sa kalaban, ngunit nakaranas na sila ng matinding casualty mula sa kaaway. Bukod dito, may matinding takot sa kanyang puso. Walang nakakaalam kung may mga minahan pa sa unahan, at kung gaano kalaki ang pagbuo ng minahan na ito. Kaya naman, bagamat ayaw niyang aminin, alam naman ng commander na sa pagkakataong ito ay talagang malaki ang gulo nila. Bago sila dumating, alam na nila na si Hansen at ang kanyang mga tauhan ay nakakuha ng isang batch ng napakahusay na mga armas at kagamitan sa pamamagitan ng hindi kilalang paraan. Mas maunlad pa sila kaysa sa mga armas at kagamitan na mayroon sila sa Estados Unidos. Gayunpaman, kahit na sila ay handa sa pag-iisip, sila ay labis na nabigla nang muli nilang maranasan ito. Nakaramdam pa sila ng kaba at takot. Ang sandata ng kabilang partido ay talagang napaka-advance na wala silang magagawa sa mga kasalukuyang sandata sa kanilang panig. Habang gulat na gulat ang commander, gusto rin niyang malaman kung saan nakuha ni Hansen at ng kanyang mga tauhan ang mga armas at kagamitang ito. Sa mundong ito, sino ang mas mahusay kaysa sa mga Amerikano sa mga tuntunin ng mga armas at kagamitan?
Kasabay nito, mas determinado ang commander na alisin si Hansen at ang kanyang mga tauhan at agawin ang lahat ng mga advanced na sandata sa kanilang mga kamay. Whoosh! Bang! Biglang may narinig na pamilyar na matalas na tunog. Pagkatapos, nakita ng commander na sa hindi kalayuan sa kanyang harapan, isang sundalo na nagsisikap na iligtas ang isang sugatang sundalo ay may dugong bumulwak sa kanyang ulo. Pagkatapos nito, dumiretso siya sa lupa at bumagsak sa sugatang sundalo na sinusubukan niyang iligtas. Isang ambush, isang sniper, lahat, mag-ingat, panipi, bilasan mo at humanap ka ng cover. D***man-8, bilasan mo at humanap ka ng cover. Nabaril ako. Sinong makakapagligtas sa akin? Mommy. Ang buong eksena ay agad na nagkagulo. Nagtago rin ang commander malapit sa mga sasakyan sa likod sa ilalim ng proteksyon ng mga sundalo sa tabi niya. Malinaw na mayroong higit sa isang sniper sa pananambang. Matapos ang putok na iyon, sunod-sunod na putok ang ilang putok. Sa bawat putok, ang isang tao ay mahuhulog. Lalong naging magulo ang buong eksena. Nang matagpuan na ng lahat ang takip, sa wakas ay tumigil ang putok ng baril. Gayunpaman, hindi tumigil ang mga hiyawan. Ang ilan sa mga sundalong nabubuhay pa ay kinaladkad upang takpan ng iba pang mga sundalo upang itago. Nahanap mo na ba sila? Tanong ng commander sa mga kawal sa tabi niya. Natagpuan sila. Ang sabi ng sundalo sa tabi niya, tulad ng sinabi ng ibang puwersa, napakalayo nila sa atin. General, tingnan mo, doon. Tumingin ang commander sa direksyon kung saan itinuro ng sundalong nasa tabi niya. Sure enough, may nakita siyang ilang figure na gumagalaw sa di kalayuan. Ang kabilang partido ay tila alam na ang American team ay hindi maaaring gumawa ng anumang pinsala sa kanila sa ganitong distansya. Sa makatuwid, sila ay gumagalaw ng walang ingat at hindi nagtago. Nagngangalit ang commander sa galit nang makita ang eksenang ito. Gayunpaman, wala siyang magandang ideya. Sa ganoong kalayuan, hindi sila maaaring magdulot ng labis na pinsala. Kung nagsapalaran sila sa pagbaril, maaari pa nilang bigyan ng pagkakataon ang kabilang partido na mag-counter-attack. Umalis. Ang sabi ng commander, baguhin natin ang ating ruta. Ang rutang ito ay hindi lamang isang ambush, kundi pati na rin ang hindi mabilang na landmines. Hindi tayo maaaring magpatuloy, kung hindi, lahat tayo ay makakatagpo ng Diyos dito. Walang sinabi ang mga sundalo sa gilid, ngunit malinaw na sumang-ayon sila sa sinabi ng commander. Kung magpapatuloy sila sa landas na ito, tiyak na mamamatay sila dito. Masyadong mapanganib ang landas na ito. Ngunit kung tayo ay dadaan sa ibang ruta, mag-aaksaya tayo ng mas maraming oras, sabi ng adjutant. Sinadya nilang bumagal dahil ayaw nilang umabot sa frontline kanina. Ngayon, kung kailangan nilang lumihis, mag-aaksaya sila ng mas maraming oras. Dati, kapag naghahanap sila ng mga palusot, ang ibang puwersa ay hindi na nasisiyahan ng mapagtanto nila na hindi sila nakarating sa itinalagang lokasyon sa unang lugar. Bagamat may dahilan ng American team, maraming tao ang hindi naniwala. Natural, hindi sila masaya. Ngayon, kailangan pa nilang dumaan sa ibang ruta na mas magtatagal. Ang iba pang mga puwersa ay magiging mas hindi nasisiyahan. Huwag kang mag-alala sa kanila. Malamig na sabi ng commander, mahirap sabihin kung kaya nilang mabuhay sa huli. Sa katunayan, sa harap ng makapangyarihang sandata at kagamitan ng grupo ni Hansen, maging ang kanilang koponan ay nakaramdam ng matinding pressure, hindi pa banggitin ang iba pang puwersa. Dahil dito, sigurado ang commander na mananalo sila ng Pyrrhic victory sa huli. Ang iba pang mga puwersa ay magdurusa ng pinakamaraming pagkalugi. Ano ang dapat katakutin? Kabanata 1963, dahil sinabi ito ng commander, natural na walang pagtutol ang iba. Sa makatuwid, mabilis na binago ng koponan ang kanilang direksyon at pumili ng ibang ruta upang magpatuloy sa pagsulong. Dahil dito, naging mas madalas ang putok ng baril sa kanilang mga tainga. Gayunpaman, ang lahat ay halatang wala sa magandang kalooban. Ilang pamilyar na mukha ang nawala sa team. Bilang karagdagan, ang mga hiyawan ay nagpatuloy. Ang kalagayan ng mga nasugatan na mga tao ay labis na ikinairita ng iba. Hindi pa sila opisyal na lumaban, at wala man lang silang nasugatan ni isa sa mga kalaban. Gayunpaman, marami na silang nasawi. Talagang mahirap para sa kanila na tanggapin ito. Dapat malaman ng isa na sila ay mula sa Estados Unidos.
Sa magulong bansang ito, bagamat maraming puwersa at madalas na may alitan sa pagitan nila, may isang bagay na inamin ng maraming tao. Iyon ay, sa mga tuntunin ng lakas, ang Estados Unidos pa rin ang pinakamalakas. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, maraming tao ang nakaintindi nito. Naunawaan din ng mga sundalo ng Estados Unidos ang puntong ito, kaya naman noon, kahit hindi nila sabihin ng malakas, mayabang pa rin sila sa kanilang mga puso. May karapatan din silang maging mayabang. Alam nila na sila ang pinakamalakas dito. Sa nakaraan, ang iba pang mga puwersa ay higit pa o mas kaunti ang sumuko sa kanila. Gayunpaman, ang lahat ay tila nagbago mula noong nakaraan. Nakipagsanib puwersa sila sa iba pang puwersa para paligiran at lipulin si Hansen at ang kanyang mga nasasakupan. Hindi lamang sila nagtagumpay, ngunit nagantihan din sila ng kabilang panig na naging sanhi ng matinding pagkalugi. Maging ang kanilang commander ay pinatay ng kabilang panig. Ang pangyayaring ito ay isa lamang malaking kahihiyan sa kanila. Matapos kumalat ang balita, sila ay kinutya ng ibang puwersa sa mahabang panahon. Noong panahong iyon, lahat ay gustong maghayganti. Pagkatapos nito, dumating ang kanilang bagong commander at nagdala ng mas advanced na mga armas at kagamitan. Kasabay nito, maging ang kanilang lakas tao ay nadagdagan ng malaki. Kaya naman, muli silang nakipagsanib puwersa sa iba pang puwersa para paligiran at lipulin si Hansen at ang kanyang mga tauhan sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, puno sila ng kumpiyansa. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay tila sila ay nasa mas masahol na kalagayan sa pagkakataong ito. Hindi pa sila opisyal na nakipagpalitan ng putok sa kabilang partido, ngunit nakaranas na sila ng matinding casualty. Bukod dito, hindi maliit ang mga nasawi. Ang lalong ikinaagrabyado nila ay hindi man lang nila matamaan ang kabilang partido, ngunit maaaring tamaan sila ng kabilang partido. Ang ganitong uri ng sitwasyon kung saan maaari lamang silang magpatalo ng hindi nila kayang lumaban. At ngayon, pinilit sila ng kabilang partido at maaari lamang pumili ng ibang landas. Sila ay mga sundalong Amerikano, kailan pa sila naagrabyado? Sa makatuwid, ang kapaligiran ng buong koponan ay napakasama na ngayon at tila medyo mabigat. Gayunpaman, walang gaanong magagawa. Sa pagtingin sa mga sugatan sa tabi nila, naiisip lang ng lahat sa kanilang mga puso na kapag napalapit sila sa mga nasasakupan ni Hansen, dapat silang maghayganti ng maayos. Bakit walang tao dyan? Sa kabilang banda, ang ilan sa mga tauhan ni Hansen ay nakayuko sa likod ng ilang sniper rifles, nakatingin sa lugar kung saan naruroon ang pangkat ng mga Amerikano. Matagal nang walang kilusan, baka nag-retreat na sila, another person said. Kung ako ang tatanungin mo, siguradong otres sila at dadaan sa ibang ruta. May landmine formation sa harap nila, and we're guarding this place. Hindi talaga sila makakarating dito. Hanggat hindi sila tanga, tiyak na liliko sila, the third person said. Tumanggo naman ang iba bilang pagsang-ayon. I have to say, these guys are really useful. Hindi ko alam kung saan sila nakuha ng amo. They're so powerful and have such a long range. They're practically godly weapons. Hinawakan ng isa sa kanila ang sniper rifle sa kanyang kamay at bumantong hininga. Tama na, sabi ng isa pang tao, noon, ginagamit natin ang mga armas na itinapon ng iba. Kung ikukumpara sa mga nasa kamay natin ngayon, masyadong malaki ang pagkakaiba. Tama, hindi ko nagagamitin ang mga baril na ginamit ko noon kahit anong mangyari. Nabalitaan ko na nagpunta si boss sa Huaxia saglit. Pagkatapos noon, dumating si Mr. Huang at ang iba pa at kinuha ang mga armas na ito. Sa tingin ba ninyo ay nakahanap ang amo ng malaking backer sa Huaxia? May nanghula, imposible yon. Ang isa pang tao ay nagsabi, hindi tulad ng hindi namin nakita ang koponan ng Huaxia sa ibang mga lugar bago. Bagamat sila ay napakatapang at mahusay sa pakikipaglaban, ang kanilang mga armas at kagamitan ay malayong mas masahol kaysa sa mga nasa Estados Unidos. Kahit na ang mga sandata ng mga koponan ay hindi sapat, paano makakahanap ang boss ng isang makapangyarihang tao sa Huaxia upang magbigay ng gayong mga armas? Sa palagay ko ay hindi nagagawa ng pangkat ng Huaxia ang mga ganoong armas. Panipi, tumanggo naman ang iba, bagamat hindi nila nakita ang mga sundalong Huaxia sa bansang ito, nakita na nila sila sa ibang mga lugar noon.
Nakipag-away pa sila sa kanila noon. Kilalang kilala nila ang koponan ng Huaxia. Ang mga sundalo ng Huaxia ay napakalakas, ngunit sa mga tuntunin ng mga sandata, sila ay mas masahol kaysa sa mga nasa Estados Unidos. Ang mga armas na ginagamit nila ngayon ay mas mahusay kaysa sa mga armas sa Estados Unidos. Malinaw, hindi ito isang bagay na maibibigay ng pangkat ng Huaxia. Ngunit si Mr. Huang at ang iba ay pawang taga-Huaxia. Sa tingin ko, ang amo ay maaaring nakahanap ng isang makapangyarihang tao sa Huaxia. Hindi ba't ang iba ay nagsabi na ang Huaxia ay napakahiwaga? Baka may ganyang tao talaga. Sino ang nakakaalam? Sabi ng isa. Bagamat hindi ipinakilala ni Hansen ang mga pagkakakilanlan ni Huang Ping at ng iba pa ng detalyado, alam ng lahat na sila ay mula sa Huaxia. Ang mga armas ay naihatid sa pamamagitan ni Huang Ping at ng iba pang mga koneksyon. Hindi ito lihim. Gayunpaman, alam ng lahat na si Huang Ping ay isang masunerang tao. Dapat may boss sa likod niya, at baka itong amo ang nahanap ng amo nila. Gayunpaman, parehong mahusay na ginawa ni Huang Ping at Hansen ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Hindi nila ito ipinahayag sa napakaraming tao. Sa makatuwid, sa panig ni Hansen, maliban sa ilang pangunahing miyembro, walang nakakaalam tungkol sa pag-iral ni Huang Feng. Ang mga taong ito ay mga ordinaryong subordinate lamang. Normal lang na hindi nila alam ang pangalan ni Huang Feng. May sense ang sinabi mo. Ang isa pang tao ay nagsabi, hindi banggitin, si Mr. Huang at ang iba pa ay hindi lamang nilagyan ng mga advanced na sandata, ngunit ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi rin masama sa lahat. Sino ang boss sa likod ng mga taong ito? Paano siya magkakaroon ng gayong makapangyarihang mga subordinate at tulad ng mga advanced na armas? Maging ang mga Amerikano ay hindi may kukumpara sa kanila. Alright, you're still making wild guesses. Dahil walang sinabi si boss, dapat may mga dahilan siya. At saka, hindi naman dapat ipag-alala ang mga bagay na ito. As long as we have enough advanced weapons, it's fine. Tama, who cares who he is? Baka hindi maganda para sa atin kung malalaman niya. Magagamit na natin ang mga armas na ito para sugpuin ang mga taong iyon ngayon. Tama na. Oo, tama iyan. Sige, mukhang ibang ruta talaga ang napili ng mga tao sa kabila. 2 tao ang naiwan dito para manood. Yung iba sa amin ay pupunta sa ibang lugar para tumingin. Mag-ingat ka. Bagamat tayo ang may kapangyarihan sa mga armas ngayon, maraming tao sa kabila. Kasi simula pa lang ng labanan na ito. Marami pa ring labanan. Huwag maging pabaya. Huwag kang mag-alala. Hindi ito ang unang beses na ginawa natin ito. Kailangan nating mag-ingat. Sa pagkakataong ito, dapat nating turuan ng leksyon ang mga taong iyon. Hindi na sila makakabalik. Pagkatapos ng talakayan, nahati ang mga tao sa 2 grupo. 2 sa kanila ang nanatili rito para manood, at ang iba ay pumunta sa ibang mga ruta para tingnan ang sitwasyon. Sa bagay, dehado pa rin sila in terms of manpower. Dahil walang problema sa rutang ito, natural na kailangan nilang pumunta sa ibang mga lugar upang magbigay ng suporta. Halos ganoon din ang sitwasyon sa ibang lugar. Marami sa mga ruta na kailangang tahakin ng iba pang puwersa ay may ilang mga landmine na nabaon. Kasabay nito, may mga nagbabantay sa kanila. Sa ganitong paraan, ang mga tao ng mga puwersang iyon ay makakahanap lamang ng ibang mga ruta upang magpatuloy sa pagsulong. Bagamat walang gaanong landmine sa ibang mga ruta, maraming tao ang nakahiga sa pananambang. Naging sanhi din ito ng pagkawala ng mga tao ng lahat ng puwersa sa kanilang mga subordinate sa daan. Dahil dito, hindi komportable ang mga tao ng lahat ng puwersa. Ang tanging magandang balita ay na pagkatapos magbayad ng malaking halaga, sa wakas ay pinaliit nila ang distansya sa pagitan nila at ng mga tao ni Hansen. Kasabay nito, ang pagkubkob ay lalong pinakipot. Pinalibutan sila ng mga tao mula sa lahat ng direksyon at nagsimulang salakayin ang mga nasasakupan ni Hansen. Dahil sa mga casualty at psikolohikal na mga hinaing sa daan, ang mga tao ng iba pang puwersa ay tuwang-tuwang umatake sa sandaling lumiit ang distansya. Parang gusto nilang ilabas ang depresyon sa kanilang mga puso sa ganitong paraan. Para sa 1 oras, ang panig ni Hansen ay nasa ilalim ng maraming presyon. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na tuklasan ng mga tao mula sa iba pang mga paksayo na pinalaki lamang nila ang presyon sa panig ni Hansen.
Sa katunayan, hindi sila nagdulot ng masyadong maraming nasawi. Sa oras na ito, natuklasan nila na ang panig ni Hansen ay hindi lamang nakatanggap ng isang komprehensibong pag-upgrade sa mga tuntunin ng mga armas, kundi pati na rin sa mga tuntunin ng depensa, nakatanggap din sila ng isang mahusay na pagpapabuti. Kahit na ang kanilang mga armas ay maaaring tumama sa mga tao sa panig ni Hansen, napakahirap na magdulot ng anumang malaking pinsala, maliban kung tumama sila sa isang nakamamatay na bahagi tulad ng ulo. Gayunpaman, ito ay napakahirap din, kaya hindi nila nakamit ang maraming makabuluhang resulta. Gayunpaman, ang panig ni Hansen, pagkatapos ng pag-atake, ay nagsagawa ng isang mabangis na ganting atake. Sa ilang panahon, nagdulot ito ng maraming casualty sa iba pang puwersa. Damn it, paano na to? Bakit napakalakas ng bulletproof vests nila? Maraming tao ng iba pang puwersa ang nabalisa sa oras na ito. Sa kanilang larangan ng paningin, kitang-kita nila na tumama sa kabilang panig ang kanilang mga bala, ngunit patuloy silang inaatake ng kabilang panig na parang walang nangyari. Ang resultang ito ay nagpagalit sa kanila na gusto nilang samuka ng dugo. Higit sa lahat, nagkaroon din ito ng malaking psikolohikal na epekto sa kanila. Kabanata 1964. Hindi naging madali ang pagsara ng distansya sa pagitan nila ng grupo ni Hansen. Tulad ng pag-iisip nila na sa wakas ay may lalabas na nila ang depresyon sa kanilang mga puso, natuklasan nilang hindi pa rin nila kayang saktan ang kabilang partido. Ang pagtuklas na ito ay lubhang nakapanlulumo. Ang lahat ay nakakita ng bulletproof vests dati. Sa katunayan, lahat sila ay nakasuot ng bulletproof vests ngayon. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng mga dekalidad na bulletproof na vest tulad ng isinuot ng grupo ni Hansen. Hindi ba't ang epektong ito ay medyo napakalaki? Sa oras na ito, napagtanto ng lahat na marami silang nakita sa panig ni Hansen na hindi pa nila nakita. Kung ito man ay ang mga landmine na hindi matuklasan at maalis, ang mga super long range na baril, o ang bulletproof vest sa kanilang harapan, hindi pa sila nakakita ng ganito dati. Ang bawat tao'y ay may parehong mga saloobin bilang ang commander ng American team. Labis silang na-curious kung paano nakuha ng grupo ni Hansen ang mga advanced na armas na ito. Dati, nalaman nila sa pamamagitan ng sarili nilang mga source na sinalakay ng grupo ni Hansen ang base camp ng American team. Sa huli, nagbayad ng malaking halaga ang American team para itaboy ang grupo ni Hansen. Noong panahong iyon, kinukutya nila ang pangkat ng mga Amerikano. Pagkatapos ng lahat, ang koponan ng Amerika ay palaging kinukutya ang iba pang mga koponan dahil mayroon silang pinakamahusay na mga armas at kagamitan. Sa pagkakataong ito, sinamantala ng ibang mga koponan ang pagkakataon na kutsain din ang koponan ng Amerika. Gayunpaman, ang balita ng American team ay ang grupo ni Hansen ay gumamit ng iba't ibang advanced na armas at kagamitan. Iyon ang dahilan kung bakit nahuli nila ang pangkat ng mga Amerikano. Hindi naman sa hindi nila kayang talunin ang grupo ni Hansen. Gayunpaman, sa mata ng ibang puwersa, ito ay isang dahilan lamang na ginawa ng American team. Bukod dito, ang palusot na ito ay napakapayle sa kanilang mga mata. Alam ng lahat na ang American team ay palaging ang pinakamahusay pagdating sa mga armas at kagamitan. Sila ay mas advanced kaysa sa iba pang mga puwersa, pabayaan ng grupo ni Hansen. Paano magkakaroon ng mas advanced na armas at kagamitan ang grupo ni Hansen kaysa sa American team? Sa anumang kaso, walang maniniwala sa sinabi ng mga puwersang Amerikano. Gayunpaman, ngayong personal na naranasan ng ibang puwersa ang mga bagong sandata ng grupo ni Hansen, nagbago ang kanilang mga naiisip noon. Hindi pala nagsinungaling sa kanila ang American team. Hindi kasinungalingan ang sinabi nila, at hindi rin ito excuse. Ang grupo pala ni Hansen ay talagang may mas advanced na armas at kagamitan kaysa sa kanila. Sa katunayan, mayroon silang higit sa isang armas. Dahil dito, mas binigyang pansin ng ibang puwersa ang grupo ni Hansen. Hindi na nila akalain na madali silang mananalo sa laban na ito tulad ng dati. Sa katunayan, mula sa simulan ng pangalawang pagkubkob hanggang ngayon, ang iba pang mga puwersa ay halos nawala ang ilang mga tao. Hanggat hindi sila tanga, walang maglalakas loob na tingnan ng grupo ni Hansen. Gayunpaman, sa parehong oras na sila ay nag-iingat sa grupo ni Hansen, ang ibang mga puwersa ay may ibang iniisip sa kanilang mga isipan.
Dati, gusto lang nilang ganap na lipulin ang grupo ni Hansen. Pero ngayon, iba na ang iniisip nila. Gusto nilang agawin ang mga armas sa kamay ng grupo ni Hansen. Makabubuti kung makahuli sila ng ilang bilanggo at magtanong kung saan nanggaling ang mga armas. Hindi man nila alamin kung saan nanggaling ang mga armas, nais nilang ibalik ang mga advanced na armas sa kanilang bansa at hayaang pag-aralan ito ng mga siyentipiko ng kanilang bansa. Sa una, alam ng lahat na ang mga armas at kagamitan ng Amerika ay ang pinaka-advanced. Ngunit ngayon, maraming armas at kagamitan na mas advanced kaysa sa Amerika ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Bagamat tila maganda ang ugnayan ng ibang puwersa sa Amerika, nagkaroon pa rin ng kompetisyon sa pagitan nila. Ngayong nagkaroon ng pagkakataon na makahabol o makalampas pa sa Amerika sa mga tuntunin ng mga sandata at kagamitan, walang sino man ang gustong palampasin ito. Kaya, kahit na ang ibang mga puwersa ay nawalan ng maraming tao, wala silang iniisip na umatras. Sa kabaligtaran, mas determinado silang lipulin ang grupo ni Hansen dahil nakatutok ang mga mata nila sa mga armas na nasa kamay ng grupo ni Hansen. Dahil dito, bagamat nakapatay ng maraming tao ang grupo ni Hansen, hindi man lang nabawasan ang pressure sa kanila. Parang gusto talaga tayong lipulin ng mga yon. Sa gitna ng kampo, si Hansen at Huang Ping ay nakaupo doon ng mahinahon. Ang mga ulat ng labanan sa harap nila ay sunod-sunod na inihatid. Kaya, alam nilang dalawa na nakamit nila ang isang magandang resulta sa ngayon. Gayunpaman, ang kabilang panig ay walang anumang intensyon na umatras. Hindi pa tiyak kung sino ang lilipulin kung sino. Sabi ni Huang Ping na may bahagyang ngiti. Walang kahit kititing na gulat o tensyon sa mukha niya. Sa Afrika, nakatagpo siya ng maraming sitwasyon na mas mapanganib kaysa sa nasa harap niya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang hindi siya masyadong nag-aalala. Totoo yan, nakangiting sabi ni Hansen. Ang mga ulat ng labanan mula sa frontline ay hindi masyadong nag-alala kay Hansen. Bagamat mas kakaunti ang mga tao nila, hindi naman sila dahado. Sa oras na ito, dumating ang isa pang sundalo sa ilalim ni Hansen upang iulat ang sitwasyon sa frontline. Mukhang matalino ang mga taong iyon at nagsimulang gumamit ng mga pangmatagalang armas. Nalaman ni Hansen mula sa kanyang mga nasasakupan na ang ibang puwersa ay nagsimulang gumamit ng ilang artillery, granada, at iba pang mga bagay. Ang kanilang mga bulletproof vests ay may mahusay na defensive power, ngunit sila ay pangunahing ginagamit upang mag-imbak ng mga bala. Para sa mga bagay na ito, ang epekto ay mas malala. Sa kasong ito, oras na para magpakitang gilas ang ating mga sasakyan, sabi ni Huang Ping kay Hansen. Sinabi ni Huang Ping kay Hansen, ang ibig sabihin ni Mr. Huang ay gawing tanyag ang mga sasakyang ito sa larangan ng digmaan. Isa itong magandang pagkakataon. Sa katunayan, sinabi ni Huang Feng kay Huang Ping noon na ipinadala niya ang mga sasakyang ito dito. Gusto niyang gamitin ni Huang Ping ang mga kotseng ito para manalo sa isang malaking labanan sa tamang panahon at ganap na gawing sikat ang mga sasakyang ito. At ngayon ay isang magandang pagkakataon. Ang mga puwersa ni Hansen ay kinubkob ng mga nakapaligid na puwersa. Mayroong hindi bababa sa 100 mga kalyadong puwersa na ito, na nangangahulugang higit sa 100 bansa ang sangkot sa bagay na ito. At para makatagpo sa magulong bansang ito, napakahusay ng lakas ng mga bansang nasa likod ng mga puwersang ito. Sa makatuwid, ito ay isang napakagandang pagkakataon. Sa ganitong mga kalagayan, kung ginamit nila ang mga sasakyang ibinigay ni Huang Feng upang tamaan ng husto ang mga kalyadong puwersa, tataas ang reputasyon ng kanilang mga sasakyan. Oo, sa tingin ko rin. Tumango si Hansen at sinabing, mula nang makuha namin ang mga sasakyang iyon, palaging gustong subukan ng mga kapatid ko ang mga ito. Hindi maaaring palampasin ang pagkakataon ngayon. Si Hansen at ang kanyang mga tauhan ay lubos na nasisiyahan sa mga sasakyang ibinigay sa kanila ni Huang Feng. Matagal na nilang gustong subukan ang mga ito sa larangan ng digmaan. Noong una, pinaplano nilang salakayin ang ibang puwersa. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang iba pang mga puwersa ay isang hakbang sa unahan nila. Natural, hindi sila magiging magalang sa kabilang partido. Nais nilang subukan ang kapangyarihan ng mga sasakyan. Bueno, hayaang sumabay ang mga sasakyang iyon at ganap na sugpuin ang ugali ng mga taong iyon, sabi ni Huang Ping. Okay, I'll arrange it now, sabi ni Hansen, saka tumalikod at umalis.
Hindi nagtagal, sunod-sunod na sasakyan ang lumabas mula sa gitna ng istasyon ng Hansan, patungo sa iba pang puwersa sa lahat ng direksyon. Handa, apoy, sa isang tiyak na direksyon, ilang maliliit na kanyan ang nakahilera sa isang hilera. Nakaturo ang mga muzzle sa direksyon ng istasyon ni Hansan. Sa ilalim ng utos ng commander, ang mga kanyan ay umungol, at ang mga bala ay lumipad palabas ng bar aisles, lumilipad sa direksyon ng istasyon ng Hansan. Maya-maya, may narinig na mga pagsabog. Nang makitang isa-isang pinabagsak ng mga shell ang mga gusali, labis na nasiyahan ng commander. Pagkatapos nito, hinayaan niya ang kanyang mga sundalong artillery na magpatuloy sa pagkarga ng mga bala. Blanco, mag-ingat ka. May nakita akong dalawang sasakyan na papunta sa direksyon mo. Mula sa headset ang boses ng isang kasama sa harapan. Dalawang sasakyan. Mga tangke. Mga nakabaluti na sasakyan. Tanong ni Commander na si Blanco sa headset. Hindi, dalawang ordinaryong kotse, sabi ni Wang Yao. Ordinaryong sasakyan. Hindi mo sila pinasabog. Medyo natarante si Blanco at medyo hindi nasisiyahang sinabi. Ang kanilang close combat ability ay halatang hindi kasing husay ng mga taong nasa harapan nila. Dahil dito, hindi sila pinigilan ng mga taong nasa harapan nila, ngunit hinayaan silang gumawa ng ganting atake. Sobra ito. Bukod dito, ito ay dalawang kotse lamang. Ang ilang mga putok ay dapat na sapat upang harapin ang mga ito. Ngunit ngayon, sila ay nasa kanilang panig. Bigla silang sumulpot, at nagpaputok din kami. Pero, napakabilis nila, tsaka parang bulletproof ang mga sasakyan na yan. Pero hindi mo kailangang mag-alala masyado. Dalawang kotse lang yan. Walang mga sundalo sa likod nila. You can deal with them. Ang boses ng kasama ay nanggaling sa headset. Okay. Lalong inutil kayong mga sundalo. Nang matapos magsalita si Blanco ay pinutol na niya ang komunikasyon sa mga taong nasa harapan niya. Talaga, dalawang kotse lang at makakalusot sila sa kanilang linya ng depensa. Ang daming walang kwentang tao. Napakaraming pondo ng militar ang kanilang nakukuha kada taon. Hindi nasisiyahang sabi ni Blanco sa sarili. Little brats, cheer up. May dalawang sasakyan na paparating sa direksyon natin. Hinihintay natin silang sumulpot. Batiin natin sila ng maayos, sabi ni Blanco sa kanyang mga kawal. Line of defense, boss. I promise na walang magiging problema. Tama, dalawang sasakyan ang naglakas loob na pumunta dito. Akala ba talaga nila wala tayong magagawa sa kanila? Sigaw ng mga tauhan ni Blanco. Bagamat hindi sila kasing galing sa malapitang labanan gaya ng mga nasa harapan nila, hindi ibig sabihin na hindi sila makakalaban sa malapitang labanan. Kabanata 1965, tumango si Blanco bilang kasiyahan. Halatang nasiyahan siya sa reaksyon ng mga lalaki. Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin niya ang kanyang mga tauhan na huwag maging masyadong pabaya. Boss, nandito na sila. Sa oras na ito, itinuro ng isang miyembro ng koponan sa malayo at sinabing, dapat itong dalawang kotse. Napatingin din si Blanco sa malayo. Sure enough, may nakita siyang dalawang itim na sasakyan na mabilis na nagmamaneho patungo sa kanila. Mag-ingat ka, kumanda ka, barilin. Sabi ni Blanco sa kanyang mga kawal. Pagkatapos mag-utos ni Blanco, mahigit 10 ng mga sundalong nasa tabi niya ang nagsimulang barilin ang dalawang sasakyan. Dahil napakabilis ng dalawang sasakyan, marami sa mga bala ang sumablay. Siyempre, marami ring bala ang tumama sa dalawang sasakyan. Gayunpaman, matapos tamaan ng mga bala ang dalawang sasakyan, kaluskos lamang ang kanilang ginawa. Hindi nila nagawang basagin ang dalawang sasakyan, ni hindi nila napigilan ang mga ito. Sa katunayan, walang kahit kaunting pagbabago sa bilis. Nang makita ang eksenang ito, napakunot ang noo ni Blanco. Tumawag siya ng ilan pang tao para kunin ang rocket launcher at itutok ang dalawang sasakyan. Sunog. Utos ni Blanco. Dalawang shell ang direktang lumipad palabas. Matapos lumipad ng ilang sandali, tumpak nilang nataman ang dalawang sasakyan. Nakita ni Blanco ang eksenang ito at ipinakita ang isang mapagmataas na ngiti. Walang magagawa sa iyo ang mga bala, ngunit wala bang magagawa ang mga bala sa iyo? Wala akong marami, ngunit mayroon akong sapat na mga shell. Gayunpaman, hindi nagtagal ang ngiti sa mukha ni Blanco. Pagkatapos, isang gulat at takot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Ito ay dahil, sa kanyang larangan ng paningin,
ang dalawang sasakyan ay talagang walang pinsala matapos na tamaan ng cannonball. Hindi sumabog ang mga sasakyan, ni Gamulong. Sa katunayan, walang halatang sugat sa ibabaw. Sa oras na ito, hindi man lang masyadong bumagal ang dalawang sasakyan. Kumikilos pa rin sila sa medyo mabilis na bilis, patuloy na nagmamaneho sa kanilang direksyon. Damn it, shoot, shoot, shoot. Shoot sa abot ng iyong makakaya. Nasaan ang mga shell? Huwag iligtas ang mga ito, shoot ng gusto hanggat maaari. Hindi ako naniniwala na hindi natin sila matatalo. Pagkatapos mag-react ni Blanco, nagngangalit siya at sinabi sa mga tauhan niya. Sa pagkakataong ito, medyo nabigla rin ang mga tauhan niya. Kung tutuusin, hindi pa nila nakita ang ganoong sitwasyon. Matapos marinig ang utos ni Blanco, hindi lang huminto sa paggalaw ang mga kamay nila, kundi bumilis pa ito. Binaril ng mga bala at bala ang dalawang sasakyan na parang nakalaya. Habang palapit ng palapit ang dalawang sasakyan sa kanila, patuloy na tumataas ang katumpakan ng mga tao. Maraming bala at bala ang parang patak ng ulan, na patuloy na bumabagsak sa dalawang sasakyan. Gayunpaman, ito ay dapat na isang bagay na nagpasaya kay Blanco at sa iba pa, ngunit ngayon ay hindi na sila makaramdam ng kasiyahan. Ito ay dahil sa takot silang malaman na bagamat patuloy nilang hinahampas ang dalawang sasakyan, hindi naman nasira ang dalawang sasakyan. Para itong gumagalaw na pader na bakal. Walang mga bala o cannonball na makakagawa ng anumang pinsala dito. Tuldok. Ano ang nangyayari? Bakit hindi natin sila pasabugan? Bulong ni Blanco sa sarili na may gulat na mukha. Logically speaking, kahit na ang sasakyan ng kabilang partido ay bulletproof, at ang bulletproof na kakayahan nito ay napakalakas. Gayunpaman, sa napakaraming bala at bala na tumama dito, at sa isang sitwasyon kung saan ito ay hindi malayo, ang dalawang sasakyan ay dapat na sumabog. Hindi man sila sumabog, dapat masira man lang. Sa huli, hindi man lang bumagal ang takbo ng dalawang sasakyan. Higit pa rito, walang kahit isang piraso ng pintura ang naalis sa katawan ng mga sasakyan. Hindi man lang naapektuhan ang rearview mirror at iba pa. Ito ay napakahirap tanggapin. Hindi kaya bulletproof din ang salamin sa mga salamin. Gayunpaman, hindi ito matanggap ng nagkukwenta na si Blanco sa kanyang puso. Ngunit ito ang katotohanan. Tanggapin man niya o hindi, walang paraan para baguhin iyon. Gayunpaman, ang pinakamasamang bagay ay malinaw na hindi pa nangyari. Sa sobrang gulat ni Blanco, biglang may bumangon na dalawang machine gun mula sa dalawang sasakyan. Maraming napagtanto si Blanco, at nang sasabihin niya sa kanyang mga tauhan na magtago, tila huli na ang lahat. Ang dalawang machine gun ay parang mga makamandag na ahas, patuloy na binabaril ang mga ito, at binubuhos ang mga bala sa kanilang direksyon. Sa oras na ito, ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay hindi malayo. Bilang karagdagan, upang magdulot ng mas maraming pinsala sa dalawang sasakyan, maraming tao ang nagtipon, o hindi bababasa, sila ay napakalapit sa isa't isa. Sa oras na ito, ang mga bala ay direktang bumuhos sa karamihan, at ang mga bala ay tumama sa mga sundalo sa kanilang tagiliran. Kumalat, mabilis na kumalat. Napaungol si Blanco sa takot. Hindi niya inasahan na ang dalawang sasakyan ay hindi lang malakas ang defensive power, kundi malakas din ang offensive power. Ito ay lubhang nakakatakot. Sa isang iglap, hindi bababa sa 10 sundalo ang natama ng dalawang machine gun. Namatay sila sa lugar, o nakahiga sa lupa, sumisigaw. Yung iba naman, mabilis silang nakahanap ng mapagtatagwan, kasama na si Blanco. Gayunpaman, hindi nilayo ng dalawang sasakyan na paalisin sila. Panay ang baril nila sa kanila, at palapit ng palapit ang distansya sa pagitan nila. Tinamaan si Blanco at ang iba pa, ni hindi nila maiangat ang kanilang mga ulo. Paminsan-minsan, nagpaputok sila ng 1 o 2 putok, ngunit ito ay walang silbi. Paghiling para sa backup, kahilingan para sa backup, kami ay nasa ilalim ng matinding pag-atake mula sa kaaway, humiling ng backup. Gulat na sigaw ni Blanco sa kanyang headset. Anong sabi mo? Blanco, say it again, masyadong maingay ang side mo. Hindi kita marinig ng malinaw. Ang boses ng isang miyembro ng frontline ay nagmula sa headset. Request for backup, damn it, masyadong malakas ang mga sasakyan nila, hindi natin sila kayang talunin. Ulit ni Blanco,
Blanco, saglit lang, mabigat din ang atake natin. Dalawa lang ang sasakyan nila sa gilid mo, siguradong matatalo mo sila. Bugbugin sila. Malakas na sabi ni Blanco, impenetrable ang mga sasakyan nila, at masyadong malakas ang firepower nila, pwede na tayong maging passive ngayon. Blanco, wala tayong maibibigay na backup dito, makakapit ka, good luck. Sabi nung naka-headset. Halata naman sa tono ng kabilang partido ay parang hindi sila naniniwala sa sinabi ni Blanco. Bagamat na-atake na nila ang dalawang sasakyan noon, bulletproof ang mga ito, ngunit may mabibigat na armas si Blanco. Gaano man kalakas ang kakayahan ng kabilang partido na hindi tinatablan ng bala, hindi sila dapat manalo laban sa mabibigat na sandata na iyon. Hey, hey, sigaw ni Blanco ng ilang salita sa headset na naputol, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos nun, hinampos niya yung headset, etong mga bastos, are they trying to kill me? Shoot, shoot para sa akin. Walang magawa si Blanco kundi hayaan ang kanyang mga tauhan na lumaban. Imposibleng magbigay ng backup, kaya maaari lamang silang umasa sa kanilang sarili. Gayunpaman, ang kanilang counterattack ay hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala sa dalawang kotse. Sa halip, dahil nalantad sa kanilang pamamaril ang kanilang mga posisyon, palagi silang binaril at napatay. Hindi, kung magpapatuloy ito, mamamatay tayong lahat dito, Otres, Otres. Sabi ni Blanco sa mga tauhan niya. Matagal nang gustong umatras ang mga nasasakupan ni Blanco. Natuklasan nila na ang dalawang sasakyan ay mga halimaw lamang. Kahit anong pilit nila, hindi nila ito masisira. Sa huli, papatayin lang sila ng mga tao sa dalawang sasakyan. Kaya, sa oras na ito, sa utos ni Blanco, ang lahat ay walang pakialam sa mga kanyan, tumalikod at tumakbo. Gayunpaman, ang isang taong may dalawang paa ay hindi kailanman malalampasan ang isang taong may apat na paa. Paanong mas mabilis ang kanilang takbo kaysa sa dalawang sasakyang iyon? So, may mga pinapatay pa, at this time, tumakbo na rin si Blanco. Nakita niya ang mga tauhan niya na isa-isang bumagsak sa lupa, napakapangit ng mukha niya, pero wala siyang magandang ideya, tuloy-tuloy lang siya sa pagtakbo na may maputlang mukha. Nakakita siya ng medyo sira-sirang maliit na gusali at diretsyong umakyat sa ikalawang palapag, gustong iwasan ang paningin ng dalawang sasakyan. Sa lungsod kasi ito, kaya marami pa ring bahay. Sa isip ni Blanco, hindi man nila kayang lampasan ang dalawang sasakyan, basta't nakahanap sila ng mapagtatagwan, walang magagawa sa kanila ang dalawang sasakyan lalo na sa gusaling ito, maliban na lang kung bumaba sila ng sasakyan at umatake. Naramdaman ni Blanco na kapag nakababa na ang mga taong iyon sa sasakyan, hindi na niya kailangang matakot sa kanila, at mawawala ang kanilang kalamangan. F***, pagbalik ko this time, siguradong mas marami pa akong papatayin sa mga tao ni Hansen. Itong mga bastos na ito, talagang naglakas loob na patayin ang mga tao ko dahil lang maganda ang depensa ng sasakyan nila. Buti na lang at sa street battle na ito, maraming restriction sa mga sasakyan. Hanggat bumaba sila sa sasakyan, papatayin ko talaga sila. Bantayan mo sila, once they get out of the car. Sabi ni Blanco sa ilan sa kanyang mga tauhan na sumusunod sa kanya. Huwag kang mag-alala, boss, matatalo natin sila. Oo naman. Iwanan mo yang bakal na kahon, patay na sila. Panipi, ang iba pang mga miyembro ng koponan ay napuno din ng matuwid na galit. Sa katunayan, sila ay pinigilan ng kabilang partido at walang lakas na lumaban. Ito ay nagparamdam sa kanila ng labis na pagtatampo sa kanilang mga puso. Nadama nilang lahat na ang mga tao ni Hansen ay naglakas loob lamang na maging mayabang dahil sa defensive power ng dalawang sasakyan. Paglabas nila sa mga sasakyan, oras na ng kanilang kamatayan. Ganoon din ang naramdaman ni Blanco, at naisip niyang hindi pa siya natatalo. Magagamit niya ng gusto ang mga bunker na ito para harapin ang mga ito. Gayunpaman, habang nag-iisip si Blanco kung paano gagantay sa mga tauhan ni Hansen, biglang lumipad ang katawan ng ilang tao, gumuhudi ng pader na dating pinagtatagwan sa likod nila, at pagkatapos ay kinilabutan sila nang makitang may dalawang pamilyar na bagay ang lumitaw sa harapan nila. Kanina lang ang dalawang sasakyan. Ang ikinatakot ni Blanco at ng iba pa ay ang dalawang sasakyan na ngayon ay nakasabit sa ere sa harapan nila, parang dalawang higanteng hayop, malamig na nakatingin sa kanila. Kabanata 1966.
Ito ay, oh my God, anong nangyayari? Gulat na tinignan ni Blanco ang dalawang sasakyan sa ere. Nauutol siya at hindi alam ang sasabihin. Ganon din ang reaksyon ng ibang tao sa paligid ni Blanco. Dilat ang mga mata nila, nakatingin sa dalawang sasakyan sa harap nila na parang nakakita ng multo. Boss, paano lilipad ang sasakyan na ito sa pagkakataong ito, lilipad? Natatakot na sabi ng isa sa mga tauhan ni Blanco. Mahirap para sa kanila na maunawaan na ang mga sandata at kagamitan ni Hansen ay nalampasan nila, ngunit maaari nilang tanggapin ito ng higit pa o mas kaunti. Ano ang nangyayari sa harap nila ngayon? Ito ay talagang mahirap para sa kanila na tanggapin, at kahit na mahirap isipin. Ang mga armas ni Hansen ay mas mahusay kaysa sa kanila. Tinanong mo ako, sino ang dapat kong itanong? Sabi ni Blanco. Gayunpaman, ang mga salita ng taong ito ay nagpapahinahon kay Blanco, at sinabi niya sa kanyang mga tauhan, lumabas kayo. Malinaw, napagtanto niya ang panganib, lalo na nang ang dalawang kotse ay may dalawang itim na muzzle na nakaturo sa kanila. Sa oras na ito, malinaw na batid ng mga nasasakupan ni Blanco ang panganib at nagmamadaling gamulong at gumapang sa gilid para magtago. Gayunpaman, halatang mas mabagal ang kanilang mga galaw, o marahil, ang mga tao sa dalawang sasakyan sa harap nila ay naghihintay sa kanilang paggalaw. Habang gumagalaw ang mga taong ito, patuloy na bumubuhos ang mga bala ng mga machine gun sa dalawang sasakyan. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga bala ang tumama sa mga taong ito, at bumulwak ang dugo. Ipagkalat mo, kumalat, umuungol na si Blanco, sabay galaw ng mga paa niya habang patuloy ang pagbaril sa dalawang sasakyan sa harapan niya. Gayunpaman, ang resulta ay pareho. Tinamaan ng bala ang dalawang sasakyan, ngunit hindi nito nabasag ang ibabaw ng mga sasakyan, pati na ang mga tao sa mga sasakyan. Dahil sa sitwasyong ito, nakaramdam ng matinding kawalang pag-asa si Blanco. Ang kanyang mga kamay ay pumuputok ng mekanikal, ngunit alam na niya na siya ay nasa problema sa pagkakataong ito. Tiyak na, hindi nagtagal, ang mga machine gun sa dalawang sasakyan ay hindi nagpaalis ng sinuman sa mga tauhan ni Blanco. Napakalakas ng firepower ng dalawang sasakyan, at sa maikling panahon, lahat ng tauhan ni Blanco ay napatay sa lupa. Tapos na ang misyon, tara na. Ang ilan sa mga tauhan ni Hansen sa dalawang sasakyan ay tumingin kay Blanco at ang iba pa sa lupa, at tumanggaw ng may kasiyahan. Habang nakaupo sa kotse, nakaramdam sila ng matinding seguridad. Ang depensa ng sasakyan ay hindi lamang nagulat kay Blanco at sa iba pa, ngunit mayroon din silang parehong pakiramdam. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang kotse na may ganoong kalakas na depensa. Nang makita ang desperado na ekspresyon sa mukha ni Blanco, alam nila kung gaano kalakas ang pressure ng depensa ng sasakyan sa kalaban. Higit pa, maaaring lumipad ang kotse. Sa orihinal, sa isang labanan sa kalye, ang kotse ay hindi maaaring gumanap ng isang malaking papel. Kahit na medyo malakas ang depensa ng sasakyan, minsan, maaari lang itong gamitin bilang depensa, bilang isang hindi kumikibo na baw ng pagong. Pagkatapos ng lahat, ang buong lungsod ay nasira, at ang kotse ay hindi makagalaw. Sa sandaling hindi ito makagalaw, katumbas ito ng isang live na target. Gaano man kalakas ang firepower, o gaano kalakas ang depensa, wala itong silbi. Gayunpaman, kapag ang kotse ay may kakayahang lumipad, ang lahat ay nagkaroon ng pangunahing pagbabago. Kahit na hindi ito makakalipad ng kasing taas ng isang helicopter, mas may flexibility ito kumpara sa mga ordinaryong sasakyan. Ito ay karaniwang maaaring pumunta saan man ito gustong pumunta. Kasama ng malakas na firepower ng sasakyan at mga kakayahan sa pagtatanggol, ang sasakyang ito ay isang makinang pamatay lamang sa larangan ng digmaan. Sa pagtingin sa kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Blanco at ng iba pa, makikita kung gaano kabisa ang bagay na ito. Hindi lamang nito mapinsala ang kaaway sa malaking lawak, maaari rin itong sirain sila sa psikolohikal na paraan. Fair na, pagkatapos, ang dalawang sasakyan ay lumiko at umalis, na naiwan lamang ang ilang mga sirang tipak ng ladrilyo at ang unti-unting malamig na mga bangkay ni Blanco at ng iba pa. Unti-unting kumalat ang amoy ng dugo sa maliit na espasyong ito. Hindi nagtagal pagkaalis ng sasakyan ni Hansen, muling tumunog ang headset ni Blanco. Blanco, anong sitwasyon dyan? Sagutin mo ako kapag narinig mo.
Sagutin mo ako agad. Hoy, Blanco, nandyan ka ba? Anong nangyayari dyan? Sagutin mo ako dali. Halatang kahit gaano kabalisa ang nasa kabilang dulo ng headset, halatang wala nang maisasagot sa kanya si Blanco na patay na patay. Sir, hindi ko makontak si Blanco. Sa kabilang banda, isang taong nakasuot ng kaparehong pananamit ng sinabi ni Blanco sa isang nasa likod na may edad na lalaki. Pagkarinig nito ay kumunot ang noo ng medyo may edad na. Nakipag-ugnayan siya kay Blanco hindi dahil gusto niyang pakialaman ang sitwasyon ni Blanco, kundi dahil palaki ng palaki ang pressure sa kanyang panig. Umaasa siyang mabibigyan ni Blanco ng ilang putok si Hansen at ang iba pa para maibsan ang pressure sa kanyang tagiliran. Gayunpaman, ang sitwasyon ngayon ay tila nagbago. Hindi niya makontak si Blanco, ibig sabihin, malamang may problema si Blanco. Dalawang sasakyan lang ba ngayon? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na siyang commander ng puwersang ito, ay nagtanong sa kanyang bodyguard. Oo, hindi mo ba nakitang dumaan ang ibang mga kalaban? Hindi, kakaiba yun. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ng medyo may edad na. Kung dalawa lang ang sasakyan, edi wala masyadong tao. Ang firepower ni Blanco ang pinakamabangis sa kanilang panig. Walang dahilan na hindi nila kayang sirain ang dalawang sasakyan. Hindi kaya may mga tao sa side ni Hansen na palihim na pumunta sa ibang lugar. O kaya naman ay may iba pang puwersa na natalo ni Hansen, kaya pumunta si Hansen mula roon patungo sa likuran niya. Hindi malaman ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kung ano ang problema. Hindi niya makontak ngayon si Blanco, kaya walang paraan para maintindihan ang sitwasyon sa likod niya. Sir, lumitaw na naman ang dalawang sasakyan. Sa oras na ito, ang sundalo na responsable sa pakikipag-ugnay kay Blanco ay itinuro ang malayo at sinabing nagtataka, mukhang darating sila para sa atin. Nang marinig ito ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, nagulat siya at mabilis na tumingin sa malayo. Sure enough, bumalik ulit ang dalawang sasakyan na dumaan lang sa kanila. Gayunpaman, hindi tulad ng dati, ang kanilang destinasyon ay napakalinaw. Dumiretso sila sa likuran nila. Malinaw, gusto nilang lutisin ang pangmatagalang firepower sa kanilang panig. Samantalang sila, hindi man lang sila nilingon, ni hindi rin nagtagal. Pero ngayon, diretsong papunta sa kanila ang dalawang sasakyan. Napakalinaw din ang kanilang destinasyon. Isa pa, galing sila sa likuran nila. Nawalan lang sila ng contact sa mga tao sa likod nila. Pwede kaya yun. Gayunpaman, ang katotohanan ay malinaw na hindi nagbigay sa commander ng masyadong maraming oras upang isipin ang mga bagay na iyon. Papalapit sa kanila ang dalawang sasakyan sa napakabilis na takbo. Don't panic, nasa likod tayo ng bunker, hindi sila pwedeng lumapit. Napatingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tumpok ng mga guho sa kanyang harapan. Nabuo ito sa pagbagsak ng isang maliit na gusali, na maaaring magamit upang harangan ang dalawang sasakyan. Shoot for me, pasabugan mo yung dalawang sasakyan para sa akin. Nagpatuloy ang medyo may edad na lalaki. Originally, noong nakita nila ang dalawang sasakyan noon, gusto nilang pasabugan ang dalawang sasakyan. Gayunpaman, ang kabilang partido ay masyadong mabilis sa oras na iyon, at hindi sila handa, kaya hindi nila ito makamit sa huli. At ngayon, humahanggos na talaga ang dalawang sasakyan papunta sa kanila. Anuman ang nangyayari sa likuran nila, naramdaman ng nasa katanghaliang gulang na hindi niya dapat pabayaan ang dalawang sasakyang ito. Ang kabilang partido ay paulit-ulit na gumagala sa kanyang linya ng depensa. Hindi nila inilagay siya at ang kanyang mga tauhan sa kanilang mga mata. Ang mga lalaki sa paligid ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nakayanan ng mahabang panahon. Nang padaanin nila ang dalawang sasakyan ay medyo pangit ang mga mukha nila. Ngayon, bumalik talaga ang kabilang partido. Hindi ba't ito ay sadyang nagalit sa kanila? Dahil dito, hindi nagtagal ay tumunog ang malalakas na putok ng baril, at walang pakialam ang mga taong iyon sa pagbaril sa harapan. Sa ilang sandali, inikot nila ang kanilang mga baril at pinaputukan ang dalawang sasakyan. Muling tumunog ang mga tunog ng cracklang, at muling nasira ang dalawang sasakyan. Gayunpaman, tulad ni Blanco at ng iba pa, ang mga taong ito sa harap nila ay nagulat nang makitang ang kanilang mga bala ay hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala sa dalawang sasakyan. Nakatingin lang sila sa dalawang sasakyan na patuloy na papalapit sa kanila.
Muling sumimangot ang medyo may edad na lalaki. Bagamat alam niya noon na malamang na bulletproof ang dalawang sasakyang ito, hindi niya inaasahan na ganoon pala kalakas ang bulletproof ability ng dalawang sasakyang ito. Napakaraming bala ang tumama sa kanila, ngunit hindi ito nagdulot ng malaking pinsala. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi masyadong nag-aalala. Kahit na bulletproof talaga ang sasakyan, limitado pa rin ang bulletproof ability nito. Hanggat nagpatuloy siya sa pagbaril, palagi niyang na-penetrate ang ibang mga sasakyan. Ang kabilang partido ay walang paraan upang magdulot ng anumang pinsala sa kanila. Sa kasong ito, mayroon silang sapat na oras at pagkakataon upang dahan-daw ang atakihin ang kabilang partido. Maaari nilang palaging sirain ang kabilang partido. Sa makatuwid, nadama ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Gayunpaman, ang kanyang ideya sa lalong madaling panahon ay walang awa na nawasak ng katotohanan. Dahil, hindi nagtagal ay kinilabutan siya nang makitang hindi man lang bumagal ang takbo ng dalawang sasakyan nang sumugod sila sa mga guho sa kanilang harapan. Sa sandaling naisip ng nasa katanghaliang gulang na ang mga tao sa dalawang sasakyan ay baliw, nalaman niyang lumipad talaga ang dalawang sasakyan. Kabanata 1967. Anong nangyayari? Ibinuka ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang bibig sa takot na parabang nakakita ng alien. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang dalawang kotse ay malinaw na hindi nagbigay sa kanila ng masyadong maraming oras upang mag-react, at hindi rin nila ito pinaglalaroan. Sabagay, marami pa namang tao. Kung mayroon silang sapat na oras, napakaraming tao ang tumakas. Sa makatuwid, pagkatapos lumipad ang dalawang sasakyan sa ibabaw ng mga guho, sila ay nag-hover sa harap ng lahat. Pagkatapos nito, muling bumangon ang dalawang machine gun na kumitil na ng maraming buhay. Pagkatapos noon, walang pag-aalinlangan, baliw nilang pinaputukan ng mga tao sa ibaba. Sa pagkakataong ito, halatang hindi kasing swerte ni Blanco ang middle-aged na lalaki. Dahil sa kakaiba ng kanyang pananamit, napansin na ng mga tao sa dalawang sasakyan ang medyo may edad na. Kaya naman, sa sandaling nagpaputok sila, halos sabay-sabay na pinili ng mga tao sa dalawang sasakyan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki bilang kanilang target. Sa makatuwid, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tinamaan ng hindi bababa sa 12 mga bala sa isang iglap. Ang kanyang buong katawan ay nabasag, at siya ay namatay kaagad. Pagkatapos nito, nagsimula ang patayan. Ang dalawang sasakyan na nasuspine sa himpapawid ay nagsimulang bumaril sa mga tao sa ibaba. Ang mga tao sa ibaba ay biglang natakot at tumakbo sa lahat ng direksyon. Bagamat may mangilan-ngilan ding lumalaban, wala man lang epekto. Hindi nila maisara ang distansya, at ang mga bala ay maaaring tumagos sa dalawang sasakyan. Sa makatuwid, ang tanging magagawa ng mga tao sa ibaba ay tumakas sa gulat at gamitin ang mga nakapaligid na hadlang upang harangan ang paningin ng mga tao sa dalawang sasakyan upang bumili ng ilang oras para makatakas sila. Bagamat maaaring lumipad ang dalawang sasakyan, napakaraming mga hadlang sa paligid, at ang mga taong iyon ay tumatakas sa lahat ng direksyon. Sa makatuwid, kahit na ang mga tao sa dalawang kotse ay pumatay ng maraming tao, ito ay karaniwang imposible na patayin silang lahat. Gayunpaman, wala itong gaanong epekto sa huling resulta. Ang commander ng puwersang ito ay napatay, at ang iba ay dumanas din ng matinding pagkalugi. Makatakas lang sila at hindi man lang naglakas loob na lumaban. Sa makatuwid, ang puwersang ito ay natalo. Ang natitirang mga tao ay hindi nang ahas na magpatuloy na manatili dito. Matapos makatakas sa paningin ng dalawang sasakyan, mabilis silang naghanap ng pagkakataon para umatras. Sa sandaling ito, ang kanilang mga puso ay napuno ng takot. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoong lumilipad na sasakyan sa larangan ng digmaan. Mas maliksi pa ito kaysa sa isang helicopter. Kasama ng mabangis nitong firepower at malakas na depensa, isa lang itong makinang pamatay sa labanan sa lansangan. Gayunpaman, ang isang helicopter sa naturang lungsod ay tila hindi ligtas. Sino ang nakakaalam kung kailan, mula sa aling sulok, lilito ang isang tao at magbabaril ng bomba? Kung ganoon, napakataas ng posibilidad na mabaril ang helicopter. Sa makatuwid, maliban kung ang ganap na kaligtasan ay ginagarantiyahan,
walang sinuman ang nang-ahas na magmaneho ng helicopter sa naturang kapaligiran. Gayunpaman, ang dalawang kotse na ito ay malinaw na walang masyadong pag-aalinlangan. Ang kanilang kakayahan na hindi tinatabla ng bala ay ganap na napigilan ang paglitaw ng naturang sneak attack. Sa ganitong magulong lungsod, parami silang isda sa tubig. Kasabay nito, isang katulad na eksena ang naglalaro sa ibang bahagi ng lungsod. Ipinadala nina Hansen at Huang Ping ang lahat ng mga hover na sasakyan na dinala. Kasabay nito, naglunsad sila ng counterattack laban sa mga kaaway sa lahat ng direksyon. Dahil wala silang kahit katiting na pag-iingat laban sa mga sasakyang ito, halos lahat ng puwersa ay katulad ng naunang puwersa. Sa ilalim ng pag-atake ng mga sasakyang ito, dumanas sila ng matinding pagkalugi. Maraming mga commander ang namatay sa lugar. Matapos mapagtanto ang kapangyarihan ng mga sasakyang ito, ang mga nabubuhay pa ay matalinong piniling umatras sa panahong ito. Wala silang choice kundi umatras. Masyadong malakas ang firepower ng kalaban. Ngayong lumitaw na ang ganoong trump card, sa harap ng mga hover na sasakyan na iyon, sila ay pasibo lamang na matatalo. Kung sila ay lumaban, ang mga hover na sasakyan ay hindi matatakot sa lahat. Hindi nila kayang saktan ang mga tao sa mga sasakyan. Higit pa rito, ang mga sasakyang iyon ay maaaring lumipad, at ang mga guho sa lungsod ay hindi na mapigilan ng mga sasakyang iyon. Sa makatuwid, hindi nagtagal para sa lahat ng puwersang iyon ay piniling umatras. Bukod dito, ang bilis ng kanilang pag-urong ay napakabilis, mas mabilis kaysa noong dumating sila. Gayunpaman, sa oras na ito, malinaw na wala silang mataas na espiritu noong dumating sila. More or less, parang nahihiya sila. At saka, kumpara sa pagdating nila, marami silang nawala sa kanilang pagbabalik. Ang ilan sa kanila ay hindi pinalad, halos lahat sila ay nabura. Ang pinakamahuhusay ay nawala ng higit sa kalahati ng kanilang mga tao. Hindi nila inaasahan ang ganoong resulta bago sila dumating. Siyempre, mayroong isang puwersa na medyo napreserba, at iyon ay ang puwersang Amerikano. Sa orihinal, ang koponan ng Amerikano ay mas mabagal kaysa sa iba pang mga koponan. Pagkatapos noon, dahil sa minefield, kailangan nilang pumili na lumihis. Bilang resulta, mas mabagal pa sila kaysa sa ibang mga koponan. Ang iba pang puwersa ay natalo na ng pangkat ni Hansen at kaya lang umatras. Dahil dito, hindi man lang nakipag-ugnayan ang American team sa team ni Hansen. Lahat sila umatras. Sa kabilang panig, natanggap din ng commander ng Amerika ang balita na pinili ng ibang puwersa na umatras. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang ganoong resulta. Dati, bagamat gusto nilang bumagal, ayaw nilang lumaban ang ibang puwersa sa koponan ni Hansen bago sila dumating. Kung nangyari iyon, hindi ito makakabuti para sa kanila. Ang pinakagusto nilang makita ay ang magkabilang panig na dumaranas ng matinding pagkalugi. Pagkatapos nito, nasa estado pa rin sila ng pagkabalisa. Sa kasong iyon, maaari nilang alisin ang koponan ni Hansen sa isang iglap. Pagkatapos nito, maaari din nilang maginhawang, iligtas, ang mga tao ng ibang puwersa. Kung gayon, kahit na ang ibang puwersa ay hindi nasisiyahan sa kanila noon, mahirap para sa kanila na magsabi ng anuman sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, halatang hindi inaasahan ng commander na pinili na ng mga tauhan ng ibang puwersa na umatras bago pa man sila makarating sa frontline. Ang lakas ng ibang puwersa ay masyadong mahina, hindi ba? Alam mo ba ang dahilan? Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng puwersa, kabilang ang mga Amerikano, ay nasa bansang ito ng higit sa isang araw. Kilalang kilala nila ang isa't isa. Bagamat ang ibang puwersa ay hindi kasing lakas ng mga Amerikano, hindi sila dapat maging mahina. Nagtagal lang sila ng kalahating oras bago sila natalo. Dapat malaman ng isang tao na ang mga kolyadong puwersa ng iba pang puwersa ay napakalakas pa rin kapag pinagsama-sama. Maging ang mga Amerikano ay hindi nang ahas na sabihin na maaari silang manalo laban sa gayong kolyadong puwersa. Sa kabilang banda, bagaman naging mas malakas ang koponan ni Hansen, sa mata ng commander ng Amerika, gaano man sila kalakas, hindi sila dapat maging ganoon kalakas. Kahit na ang mga kolyadong puwersa ay walang kalaban-laban para sa kanila. Nadama ng commander ng Amerikano na imposible ito kahit paano. Niya iniisip ito. Mukhang may napakalakas na sandata ang kalaban.
Ang mga tao ng ibang puwersa ay natalo ng armas na iyon, the adjutant said. Pagkasabi niya nito ay baka sa mukha niya ang pagtataka. Halatang naguguluhan din siya. Anong uri ng sandata ang makakatalo sa napakaraming tao? Malakas na sandata. Ano kaya ito? Sure enough, ang American commander ay may nagtatakang ekspresyon din sa kanyang mukha. Sobrang curious din siya. Anong uri ng armas iyon? Paano ito magiging napakalakas? Gayunpaman, maraming lihim na sandata ang lumitaw sa panig ni Hansen. Hindi pa nila nakita ang sinuman sa kanila noon. Ngayon, tila may mas makapangyarihang sandata. Gayunpaman, hindi pa rin naniniwala ang commander ng Amerika na kayang talunin ng isang armas ang lahat ng iba pang puwersa. Imposible talaga. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ng adjutant. Ang orihinal nilang plano ay hayaan munang ubusin ng ibang puwersa ang lakas ng panig ni Hansen, at pagkatapos ay lalabas sila at linisin ang kalat. Gayunpaman, tila hindi na ito posible. Ang iba pang puwersa ay natalo sa oras na ito at lahat ay umatras. Upang maging mas tumpak, lahat sila ay tumakas. Ngayon, sila na lang ang natitirang puwersa. Sa makatuwid, ang plano ay kailangang baguhin. Kung ano ang gagawin, halatang kailangan pa nilang makinig sa commander. How about this? You take a small team and sneak over. See what's going on in front of US. We will make a decision after that. Nag-isip sandali ang American commander at sinabi. Ang commander ay hindi payag na sumuko ngayon. Hindi pa talaga sila nag-away sa kabila. Bukod dito, kahit na nawala sila ng ilang mga tao, hindi sila nawala sa pangkalahatan. Kung ganoon sila kalakas, hindi ba ibig sabihin na takot sila kay Hansen at sa iba pa? Pagkatapos ng lahat, sila ay isang koponan mula sa Estados Unidos. Paano sila matatakot sa isang unorthodox na koponan? Kahit anong tingin niya, hindi maganda. Higit pa rito, naramdaman ng commander ng Amerika na kahit matalo ang iba pang puwersa, tiyak na lumaban sila bago sila matalo. Pagkatapos, tiyak na nagdulot sila ng ilang pagkatalo sa koponan ni Hansen. Ngayon, gusto niyang malaman kung gaano kalaki ang pagkatalo sa koponan ni Hansen. Kung ang koponan ni Hansen ay dumanas din ng maraming pagkatalo, ito ay isang pagkakataon para sa kanila. Sige, pupunta ako agad. Walang pagdadalawang isip na sabi ng adjutant. Malinaw na mas maginhawa para sa isang maliit na koponan na lumipat sa paligid. Bukod dito, ito ay mas mabilis. Pagkatapos nito, kinuha ng adjutant ang 100 tao at umalis sa pangunahing grupo. Mag-isa siyang pumunta sa harap, habang ang commander ay nanatili sa likuran. Gayunpaman, ang gulat na boses ng adjutant ay nagmula sa aparato ng komunikasyon. Paano ito posible? Ano ito? Hey, anong nahanap mo dyan? Mabilis na tanong ng commander. Bago pa makapagsalita ang adjutant, may sumigaw mula sa communication device. Pagkatapos noon, wala na talagang tunog. Kabanata 1968. Ibinaba ng commander ng United States ang kanyang communication device at sumimangot. Obviously, may nangyari sa kanyang adjutant. At saka, base sa sitwasyon ngayon, baka napatay pa ang kanyang adjutant. Ang ganitong sitwasyon ay halatang hindi katanggap-tanggap sa kanya. Nag-isip sandali ang commander, at sigurado, hindi niya nakitang bumalik ang kanyang adjutant. Sa katunayan, wala sa mga taong sumama sa adjutant ang maaaring bumalik. Lalo nitong napangiwi ang commander. Sa kanyang palagay, kahit natambangan ng mga iyon, hindi dapat na wala ni isa sa kanila ang makabalik. Dapat malaman ng isa na ang mga taong iyon ay pawang mga veterano. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban at kakayahang umangkop ay medyo malakas. Kahit na sila ay tinambangan, dapat silang lumaban. Hindi dapat na wala sa kanila ang makabalik. Gayunpaman, dahil wala sa kanila ang bumalik, hindi alam ng commander kung ano ang nangyari sa kanyang harapan. Isa na lang ang pagdududa niya sa puso niya. General, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa oras na ito, nagtanong ang isang sundalo sa tabi ng commander. Umuwi ka muna. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-utos pa rin ang commander na umatras. Dahil wala siyang gaanong alam tungkol sa kaaway, ang kasalukuyang sitwasyon ay nadagdagan ng maraming kawalan ng katiyakan. Bilang karagdagan, ang sitwasyon ng iba pang mga puwersa ay gumuho at tumakas, kaya't hindi niya nais na makipagsapalaran at nagpa siya na pansamantalang umatras.
Pagkabalik, magpapadala siya ng mga tao upang imbestigahan ng malinaw ang lugar na ito at tatanungin ang mga tao ng ibang puwersa kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, magpapasya siya kung paano haharapin si Hansen at ang iba pa. Oo, ang iba ay natural na hindi utol sa desisyon ng commander. Kinakabahan din sila ngayon. Ang hindi alam ay palaging ang pinakadelikado, kaya't palaging magandang umatras muna. Gayunpaman, nang lumingon ang lahat, biglang may narinig na kawal sa likuran niya. Lumingon siya at tumingin sa likuran niya. Tapos, nanlaki yung mata niya at natulala. Ano bang problema mo, Fanes? Ang isa pang sundalo sa tabi niya ay hinayla ang sundalo at sinabing. Gayunpaman, walang reaksyon ang sundalo. Nakatingin pa rin siya sa likod niya ng malapitan. Nakatulala pa rin siya, parang natulala. Fanes. Muling kinurot ng katabi niyang sundalo ang kanyang kasama, ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon. Kaya naman, hindi niya namamalayan na napalingon din siya, gusto niyang makita kung ano ang nasa likod niya na ikinatulala ng kanyang kasama. Gayunpaman, mabilis niyang pinagtibay ang parehong mga aksyon at ekspresyon ng kanyang mga kasamahan sa koponan, at agad na natigilan. Gayunpaman, ang kanyang reaksyon at pagtanggap ay tila mas mahusay kaysa sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Kahit natulala ang kanyang mga mata at katawan, hindi naman lubusang nakatulala ang kanyang bibig at isip. Bahagya lang siyang nauuto. General, sigaw ng sundalo. Anong mali? Tumugon ang commander, ngunit hindi niya nilingan ang sundalo. Ayan, Jen, sabi ng sundalo habang nakaturo sa likod niya. Anong nangyayari? Medyo hindi maganda ang tono ng commander. Matapos mawala ang napakaraming tao ng sabay-sabay, siya ay nasa napakasamang kalooban. Nang magsalita siya, natural na hindi kaaya-aya ang tono niya. Bilang karagdagan, hindi malinaw na ipinaliwanag ng sundalong ito kung ano ang nangyayari, na lalong nagpalungkot sa kanya. May karwahe, sabi ng sundalo. Anong sasakyan? Naiinip na sabi ng commander habang nakatalikod. Pagkatapos, nang makita niya ng malinaw kung ano ang nasa likod niya, ang kanyang katawan ay nanigas. Sa sandaling ito, sunod-sunod na putok ng baril ang narinig. Marami sa mga sundalong Amerikano ang agad na natambas sa lupa. Bilasan mo, umiwas ka. May kaaway, sigaw ng commander. Kung tutuusin, hindi naman niya kailangang sumigaw. Sa oras na ito, alam din ng iba na may mga kalaban sa likod nila. Kung tutuusin, marami na sa kanilang mga kasama ang nabaril at bumagsak sa lupa. Hindi nagtagal, nagkalat ang mga sundalo sa lahat ng direksyon. Sa oras na ito, napagtanto din nila kung ano ang lumitaw sa likuran nila. Mga karwahe na lumulutang sa himpapawid. Bukod dito, mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Ang mga karwahe na ito ay nilagyan ng machine gun. Sa oras na ito, ang mga machine gun na ito ay tuwang-tuwang na naglalabas ng mga bala, na nagpabagsak sa kanilang mga kasama sa lupa. Nakaiwas na ang commander sa unang sandali, ngunit medyo mabagal pa rin. Ang kanyang mga galaw, siya ay binaril sa hita, at patuloy na umaagos ang dugo. Gayunpaman, nagngangalit siya at nagtiyaga. Nagtago siya sa isang kalapit na gusali, ngunit sa oras na ito, mas mapatla ang kanyang mukha. Lumilipad ang mga karwahe, at napakalakas ng firepower. Ang kanilang mga counter-attacks ay gumawa lamang ng mga tunog ng kaluskos kapag sila ay tumama sa mga karwahe, ngunit ito ay walang gaanong epekto. Tila ang mga karwaheng ito ay parang mga lumilipad na tangke. Malakas ang kanilang firepower, malakas ang kanilang depensa, at ang kanilang liksi ay mas mahusay kaysa sa mga tangke. Mga karwahe na maaaring lumipad. Nagtago ang commander sa likod ng bunker at pinanood ang mga karwahe na isa-isang kumitil sa buhay ng kanyang mga tauhan. Napakapangit ng ekspresyon niya. Gayunpaman, sa oras na ito, higit pa o hindi gaanong naiintindihan niya na ang iba pang mga puwersa ay malamang na natalo ng mga karwaheng ito. Kung tutuusin, kaharap ang gayong kabibe ng pagong na may mabangis na lakas ng putok, wala silang nagawa kundi ang mabugbog. Anumang counterattack ay tila walang epekto sa harap ng mga karwaheng ito. Kaya, ang makapangyarihang armas na pinag-uusapan ng mga taong iyon ay ang mga karwahe na ito. Naisip ng commander sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang mga karwaheng ito ay talagang napakalakas na sandata. Hindi bababasa, siya at ang iba ay walang gaanong lakas na lumaban sa harap nila. O tama,
ang mga karwahe na ito, Huaxia Country, Space-Time Car Company. Napatingin ang komandante sa mga karwahe na nagpapaputok pa rin sa himpapawid, at biglang nagningning ang kanyang mga mata. Bilang isang mataas na general sa hukbong Amerikano, alam pa rin ng commander na ito ang ilang bagay na hindi alam ng mga ordinaryong tao. Noong nakaraan, isang malaking kaganapan ang nangyari sa Huaxia. Ang isang kumpanya ng kotse ay talagang gumawa ng mga karwahe na maaaring lumutang sa hangin. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng malaking sensasyon sa Huaxia. Gayunpaman, sa maraming mga banyagang bansa, ang balita ay halos naharang. Maraming mga sibilyan ang hindi nakakaalam tungkol dito, ngunit ang commander na ito ay malinaw na hindi kabilang sa hanay ng mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, alam ng commander na ito na ang Space-Time Car Company ay gumawa ng mga karwahe na maaaring lumutang sa kalagitnaan ng hangin, at kahit na magmaneho sa kalagitnaan ng hangin. Gayunpaman, sa oras na iyon, hindi nila ito sineseryoso, at hindi rin nila ikinonekta ang bagay na ito sa militar. Naramdaman lang nila na ang kumpanyang Space-Time Car na ito ay isang napakalakas na tao pa rin sa mga tuntunin ng teknolohiya. Ang isang kumpanyang Tsino ay talagang nagawang pamunuan ang napakaraming advanced na kumpanya sa mundo at manguna sa pagbuo ng teknolohiya ng pagsususpend ng sasakyan. Medyo nabigla sila sa kanilang mga puso. Gayunpaman, sa oras na iyon, hindi nila ito sineseryoso. Una, nadama nila na ang mga kumpanya ng kotse sa Amerika ay dapat na makabuo ng teknolohiya ng pag-levitation ng kotse sa lalong madaling panahon. Kung mapapaunlad ito ng mga kumpanya ng Huaxia, walang dahilan kung bakit hindi ito mapaunlad ng kanilang mga kumpanyang Amerikano. Pangalawa, nadama din nila na ang bagay na ito ay walang gaanong kinalaman sa kanila, at hindi ito makakaapekto sa kanila sa ngayon. Gayunpaman, ngayon, sa oras na ito, binago nila ang kanilang mga naunang iniisip. Malinaw, naapektuhan sila ng mga produkto ng Space-Time Car Company, at nagkaroon ito ng malaking epekto. Bukod pa rito, mula sa eksena ngayon, makikita na kung ang mga sasakyang ito sa harap nila ay pawang gawa ng kumpanyang Space-Time Car sa China, nauuna na sila sa ibang mga kumpanya sa larangan ng mga hover car. Hindi lamang sa larangan ng paggamit ng sibilyan, kundi maging sa larangan ng paggamit ng militar, nauuna na sila sa ibang kumpanya. Agad na hinusgahan ng commander na ito ay isang napakahalagang piraso ng impormasyon. Sa pagtingin sa sitwasyon sa paligid, napagtanto rin niyang baka hindi na siya makatakas. Kaya naman, nagpumiglas siya at kinuha na ng litrato ang mga sasakyan. Pagkatapos noon ay mabilis niyang pinabalik ang mga ito. Inilarawan din niya ang nangyari dito. Hindi mali ang hatol ng commander. Habang ipinapadala niya ang kanyang huling mga salita sa mga tao sa bansa, ang kanyang katawan ay puno ng mga butas ng ilang mga kotse na umiikot sa kanya. Sa isang iglap, napuno siya ng dugo. Hindi nagtagal, unti-unting huminto ang putok ng baril. Ang buong larangan ng digmaan ay hindi karaniwang tahimik. Matapos makumpirma ng mga sasakyang iyon na patay na ang lahat ng sundalong Amerikano, tumalikod sila at umalis. Naging tahimik ang paligid. Ang mga bangkay lamang sa lupa ang nagpatunay na isang kaunos-lunos na patayan ang nangyari dito. Napaka-interesante ng mundo. Noong una, sadyang hiniling ng commander ng Amerika sa kanyang mga tropa na magdahan-dahan upang maninya ang mga benepisyo sa huling sandali. Habang pinapahina ang iba pang puwersa, mas mapangalagaan din niya ang sarili niyang lakas. Gayunpaman, malinaw na hindi niya inaasahan na ang huling resulta ay ang kanyang panig ang pinakakawawa sa lahat ng puwersa. Ang iba pang mga puwersa ay nasa isang mas mahusay na sitwasyon, na halos kalahati ng kanilang mga tao ay nakatakas, at ang mga malas ay nakatakas. Sa kabilang banda, ang kanyang tagiliran ay ganap na nalipol, at ni isa ay hindi nakaalis ng buhay. Bilang commander, siya ay tuwirang binugbog sa isang salaan, at ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang bangkay ay sadyang hindi kayang tingnan. Sa panig naman ni Hansen, pagkatapos makipag-usap ng mister sa iba pang puwersa, nalaman din nila na ang mga puwersang Amerikano ang talagang huli. Ang iba pang mga kalaban ay natalo. Sa oras na ito, natural nilang maitutuon ang lahat ng kanilang lakas upang harapin ang mga puwersang Amerikano. Masasabing hindi makatarungang namatay ang mga sundalong Amerikano. Makatakas man sila sa pag-atake ng mga sasakyang ito, hindi sila makakalayo.
Ito ay dahil natapos na ng mga puwersa ni Hansen ang pagkubkob sa oras na ito. Sila ay nakatadhana na hindi makatakas. Kabanata 1969. Galing. Grabe talaga ang laban ngayon. Sa gitna ng kampo ni Hansen, nakaupo doon sina Hansen at Huang Ping. Hindi man sila pumunta sa front line, isa-isang ipinasa sa kanila ang sitwasyon sa front line. Alam nilang dalawa ang sitwasyon sa frontline tulad ng likod ng kanilang mga kamay. Dahil nga sa sitwasyon sa frontline naging maayos ang lahat kaya hindi personal na minamadali silang dalawa. Matapos ang ilang oras na pakikipaglaban, ang mga kalyadong puwersa ay natalo na ng mga tao nina Hansen at Huang Ping. Sunod-sunod ang magandang balita. Pag-anda ng pabuti ang mood nina Hansen at Huang Ping, lalo na kay Hansen. Hindi nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Bago dumating si Huang Ping, nasakop ni Hansen at ng kanyang mga tauhan ang isang piraso ng lupa dito at nakakuha pa ng ilang mga benepisyo. Gayunpaman, alam ni Hansen na hindi ligtas ang kanilang sitwasyon. Kung ikukumpara sa ibang puwersa, ang pinakamalaking kahinaan nila ay wala silang malakas na taga-suporta sa likod nila. Kaya naman, personal na nagpunta si Hansen sa Huaxia na may layuning maghanap ng tagapagtaguyod. Gayunpaman, ang kanyang orihinal na target ay pinatay niya, at ang taong gusto niyang patayin ay naging kanyang tagapagtaguyod. Kailangang sabihin na ang lahat ay kalooban ng langit. Noong una, wala siyang gaanong tiwala kay Huang Feng. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng katotohanan na si Huang Feng ay isang napakalakas na taga-suporta. Isang backer na hindi mahina kumpara sa mga bansang nasa likod ng ibang puwersa. Mula nang aipangako nila ang kanilang katapatan kay Huang Feng, ang kanilang mga sandata, kagamitan, at husay sa pakikipaglaban ay tumaas ng husto. Sila na maaari lamang mabuhay sa takot at kaba sa kapirasong lupa na ito ay dahan-daw ang nakakuha ng kumpiyansa. Lalo na sa tulong ni Huang Ping, nagkusa silang salakayin ang kampo ng mga Amerikano. Bagamat hindi nila nagawang ibagsak ang kampo ng kalaban sa huli, nagdulot sila ng maraming pagkatalo sa kalaban. Kasabay nito, lubos din itong pinalakas ang kanilang moral. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang magkaroon ng mas maraming ideya at ambisyon si Hansen para sa hinaharap. Sa tulong ni Huang Feng, hindi siya handang magpatuloy sa pakikibaka sa pintuan ng kamatayan. Nais niyang makakuha ng higit pa. Siyempre, hiniling din sa kanya ni Huang Feng na gumawa ng higit pa. Matapos matanggap ang mga hovercar na ipinadala ni Huang Feng, ang puso ni Hansen ay medyo hindi na mapakali. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang iba pang puwersa ay magkukusa para salakayin sila. Talagang nagsanib puwersa silang muli at naglunsad ng pag-atake sa kanila. Sa totoo lang, bagamat may kumpiyansa si Hansen sa kanyang puso, medyo kinakabahan pa rin siya. Gayunpaman, sa sunod-sunod na mabuting balita, gumaan ang loob ni Hansen. Sa wakas ay gumaan ang loob niya. At the same time, sigurado na naman siya na iba na talaga siya sa dati. Babangon na talaga siya. Matapos maunawaan ito, labis na nasasabik si Hansen. Natural na hindi nawala ang ngiti sa mukha niya. Mr. Hansen, sa tingin ko ay hindi ngayon ang oras para magdiwang. Habang iniisip ni Hansen kung paano ipagdiwang ang gabing ito, tumayo si Huang Ping at sinabing, ang labanang ito sa pagkakataong ito, dahil tayo ay handa ng husto at ang kalaban ay hindi gaanong alam tungkol sa atin. Bukod dito, ang ating mga sandata at kagamitan ay higit na mas mahusay kaysa sa kanila. Kaya't, bagaman tayo ay nakakaharap ng mga kaaway ng 12-dosenang beses na higit sa atin, hindi tayo nagdusa ng maraming casualty. Kaya't sa palagay ko, dapat tayong gumawa ng isang bagay ngayon. Sa katunayan, bagamat mas maraming tao ang mga kalyadong puwersa kaysa sa panig ni Hansen at Huang Ping, ang panig ni Hansen at Huang Ping ay may halatang kalamangan sa mga armas at kagamitan. Katulad na lamang kung paano gumamit ang kaaway ng mga machete, sibat, at iba pang malamig na sandata, habang ang panig ni Hansen at Huang Ping ay gumamit ng mga automatikong rifle, canyon, at iba pang maiinit na sandata. Ang pagkakaiba sa mga armas at kagamitan sa pagitan ng dalawang panig ay masyadong malaki. Bukod dito, upang maging handa ang iba pang puwersa na maging kumpi ng canyon, sadyang itinago ng mga Amerikano ang tunay na lakas ng panig ni Hansen. Nagdulot ito ng maling pagtatansya ng iba pang puwersa sa lakas ng panig ni Hansen. Sa huli, nagkaroon ng malaking kalamangan ang panig ni Hansen.
Ang labanan na ito ay maaaring ituring na isang kompletong tagumpay. Hindi lamang nila tuluyang natalo ang kalaban, ngunit nagdulot din sila ng maraming casualty. Ang panig ni Hansen ay nagdusa ng napakakaunting mga casualty. Kapitan Huang, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Hansen. Sa ating bansa, may kasabihan, it is impolite not to reciprocate. Since they can attack us, why can't we attack them back? Kumpiyansa na sinabi ni Huang Feng tulad ng ginawa natin sa kampo ng mga Amerikano. Sa pagkakataong ito, gagawin natin ito ng mas kabaliwan. Sasabay-sabay nating sasalakayin ang lahat ng nakapaligid na puwersa. Kasabay nito, maghihiganti tayo at itataboy silang lahat. Hindi ba masyadong delikado ang pag-atake ng napakaraming puwersa ng sabay-sabay? Walang pakialam si Hansen kung patuloy na maghiganti ang ibang puwersa. Sa katunayan, gusto niyang gawin iyon. Gayunpaman, ang kanilang panig ay may limitadong bilang ng mga tao. Malinaw na delikado ang pag-atake ng napakaraming puwersa ng sabay-sabay. Ito ay medyo mapanganib, ngunit sa palagay ko mayroon tayong mataas na pagkakataon na magtagumpay. Sinabi ni Huang Ping, sa pagkakataong ito, ang mga puwersang iyon ay dumanas ng mabibigat na pagkatalo. Bukod dito, ang mga nakatakas ay makakaapekto rin sa moral ng iba. Sa oras na ito, ang kanilang moral ay nasa pinakamababa. Bukod dito, sa matinding pagkatalo at walang mga bagong reinforcement, ito ang panahon kung saan ang kanilang lakas ay nasa pinakamahina. Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto si Huang Ping at nagsabi, "Gayon din, hindi ba't mayroon pa tayong mga advanced na sandata na hindi pa natin ginagamit? Oras na para ipakita natin ang ating lakas." Lubhang hamina ang lakas ng ating kalaban. Hindi man natin sila kayang talunin sa isang iglap, hindi naman dapat maging problema para makatakas tayo ng hindi nasaktan, di ba? Panipi, nagningning ang mga mata ni Hansen nang marinig niya ang mga salita ni Huang Ping. Sa katunayan, pinakamahusay na maglunsad ng isang pag-atake ngayon habang ang mga puwersang iyon ay nagpapagaling pa. Bukod dito, kahit na gumamit sila ng ilang mga advanced na armas sa oras na ito, mayroon pa ring ilan na hindi nila nagamit. Bukod dito, hamina na ang lakas ng kanilang kalaban. Katulad ng sinabi ni Huang Ping, hindi man nila maibagsak ang kampo ng kanilang kalaban, hindi dapat maging problema para sa kanila ang makatakas ng hindi nasaktan. Okay, makikinig ako sayo. Maglulunsad kami agad ng counterattack. Hinampas ni Hansen ang mesa at masiglang sinabi. Kasunod nito, pinabalik si Huang Ping at ang mga tauhan ni Hansen. Pagkatapos ng maikling pahinga, muli silang umalis. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi sila pumunta para bantayan ang sarili nilang kampo. Sa halip, diretso silang lumabas ng kampo at pumunta sa iba pang puwersa sa paligid nila. Bagamat sinabi ni Huang Ping na maglulunsad siya ng pag-atake sa lahat ng iba pang puwersa ng sabay-sabay, hindi siya baliw. Hindi siya nang ahas na iwaksi ang lahat ng kanyang puwersa. Kung gayon, kahit na manalo sila sa huli, maaari silang magdusa ng maraming casualty. Hindi ito ang gustong makita nina Hansen at Huang Ping. Sa makatuwid, kahit na gustong gamitin nina Hansen at Huang Ping ang oras na ito para maalis ang iba pang puwersa hanggat maaari, hinati lang nila ang kanilang koponan sa 4 na koponan. Sabay silang lumipad sa 4 na direksyon para sabay na atakihin ang 4 pang puwersa. Bagamat nahahati lamang sila sa 4 na koponan, medyo nag-aalala pa rin si Hansen. Gayunpaman, ang tiwala sa sarili ni Huang Ping at ang mga sandata at kagamitan na ibinigay ni Huang Feng ay nagbigay sa kanya ng malaking kumpiyansa. Maaari niyang ipagpatuloy ang pag-atake sa iba pang puwersa. Naging maayos ang pag-atake, kahit nalampas sa inaasahan ni Hansen. Tulad ng sinabi ni Huang Ping, ang iba pang puwersa ay nasa pinakamahina sa oras na ito. Ngayon lang sila nakaranas ng pagkatalo at matinding pagkatalo. Mababa ang kanilang moral. Dagdag pa rito, hindi nila naiintindihan at natatakot sila sa mga bagong armas at kagamitan sa panig ni Hansen. Ito ay naging imposible para sa kanila na ipakita ang kanilang buong lakas. Nang maglunsad ng pag-atake si Hansen, lalo na sa mga bagong armas, mabilis na bumagsak ang iba pang puwersa. Sa kanila, malaki pa rin ang papel ng hover car. Ang iba pang puwersa ay mayroon ding sariling mga kampo. Nagtayo sila ng maraming kuta sa paligid ng kampo upang labanan ang pagsalakay ng iba.
Kung umatake sila mula sa harapan, maaaring hindi makapasok sina Hansen at Huang Ping. Pagkatapos ng lahat, nahahati sila sa 4 na koponan. Ang bilang ng mga tao sa bawat koponan ay nabawasan ng malaki. Kahit na makapasok sila sa huli, natatakot sila na ang mga pagkalugi ay magiging napakalaki. Gayunpaman, sa hover na kotse, ito ay ganap na naiiba. Ang mga kuta na iyon ay walang silbi sa harap ng hover na sasakyan. Ang hover na sasakyan ay direktang dumaan sa tuktok ng mga kuta na iyon. Pagkatapos nito, sunod-sunod na ibinato ang mga granada. Ang mga machine gun sa sasakyan ay patuloy ding umaatungal. Ang buong kuta ay nawasak sa isang iglap. Sa makatuwid, ang mga tao ni Huang Ping at Hansen ay madaling nakapasok sa mga kampong iyon. Sa panahong ito, ang mga tao sa mga kampong iyon ay dumanas ng matinding pagkalugi. Bilang karagdagan, sila ay psikolohikal na natatakot sa mga bagong armas, kabilang ang hovercar, kaya't wala silang gaanong fighting spirit sa kanilang mga puso. Naturally, ang lakas na maipapakita nila ay napakalimitado. Sa loob lamang ng isang gabi, nalusutan ni Hansen at ng kanyang mga tao ang 7 o 8 kampo ng puwersa. Pinatay o pinalayas nila ang mga tao sa mga kampong iyon. Sa oras na ito, ang mga tao sa mga kampong iyon ay nawalan ng maraming tao pagkatapos ng 2 magkasunod na pagkatalo. Nakatingin lamang sila habang sinakop ng mga tao nina Hansen at Huang Ping ang kanilang mga teritoryo at pinalawak ang kanilang mga teritoryo. Kasabay nito, ang lahat ng nangyari dito ay ipinadala rin pabalik sa kani-kanilang mga bansa ng mga puwersang iyon sa pamamagitan ng kanilang sariling mga channel. Mabilis ding nalaman ng ilang tao sa mga bansang iyon ang nangyari rito. Habang sila ay nabigla at hindi makapaniwala, inilunsad kaagad ang investigasyon kina Hansen at Huang Ping. Siyempre, sa mga puwersang ito, ang mga Amerikano ang siyang nakakaunawa sa sitwasyon nina Hansen at Huang Ping. Kabanata 1970, paano na? Naikumpara mo ba ang mga larawan? Ito ba ay produkto ng Huaxia Space-Time Company? Sa isang base militar sa Amerika, isang lalaking nakauniporme ng militar na may ilang medalya sa dibdib ang nagtanong sa kada dating lang. General, nagawa na natin ang paghahambing. Kung hindi tayo mali, ito nga ang kotseng gawa ng Huaxia Space-Time Company. Ang sundalo sa tabi niya ay may hawak na isang stack ng mga papel sa kanyang kamay at sinabing, sa kasalukuyan, mayroon lamang isang kumpanya sa mundo na maaaring gumawa ng mga hover na kotse. Bukod dito, sa mga tuntunin ng disenyo, ang kotse sa larawan ay halos kapareho ng kotse na ipinakita ng Huaxia Space-Time Company sa press conference. Mataimtim na tumango ang taong nagtanong kanina, ang general, at sinabing, paano ang investigasyon ng firepower at bulletproof capability? Ayon sa impormasyon mula sa frontline, ang lakas ng putok ng kalaban ay maihahambing sa atin. Ang mga machine gun sa kanilang mga sasakyan ay hindi mga ordinaryong machine gun. Ang kanilang lethality ay ilang beses na mas mataas kaysa sa ating mga machine gun. Madali pa nilang ma-penetrate ang mga armored vehicles. Kung tungkol sa kanilang bulletproof capability, ito ay mas nakakatakot. Sa puntong ito, ang nag-uulat na sundalo ay may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Tungkol sa kanilang mga kakayahan na hindi tinatablan ng bala, sila ay mas malakas kaysa sa aming naisip. Kahit na binomba sila ng aming mga tangke ng malapitan, hindi sila magdaranas ng kaunting pinsala. Ang aming mga tangke at kanyan ay sadyang hindi makakapasok sa kanilang mga depensa. Pagkarinig nito ay nabigla rin ang general. Napakalakas ng kanilang firepower at bulletproof capability. Ang mga armas na dinala namin sa larangan ng digmaan ay walang magawa sa kanila. Panipi, bagaman hindi ako papayag na aminin, sa tingin ko ito ay tulad ng sinabi mo, General, sabi ng sundalo na nagulat. Paano makakalikha ang isang pribadong kumpanya sa Huaxia ng napakalakas na sandata? Sabi ng general, sa mga mata niya, hindi na kotse ang mga sasakyang iyon. Lahat sila ay makapangyarihang sandata. Napakalakas ng mga ito na maging siya ay nabigla. General, baka may ibang tao sa likod ng kumpanyang iyon. Sabi ng sundalo, ang kanyang kahulugan ay halata. Ang Space-Time Car Company ay hindi kasing simple ng isang pribadong kumpanya. Baka may ibang tao sa likod nito. Kung ano ang background, bagamat hindi niya ito sinabi ng malinaw, pareho silang alam sa kanilang mga puso.
Iyan ay napaka-posible. Sinabi ng general, kung hindi, ang isang pribadong negosyo na tulad nila ay hindi makakabuo ng ganoong kalakas na sandata. Gayunpaman, kailangan pa rin natin silang imbestigahan muna para makita kung ano ang nangyayari sa kumpanyang ito at kung may pagkakataon bang makuha ang kanilang teknolohiya. Dati, hindi sineseryoso ng mga taong ito ang isang pribadong kumpanya. Kahit na ang kabilang partido ang unang gumawa ng teknolohiya ng hover car, para sa mga sundalong ito, hindi ito nauugnay sa kanila. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang kaso ngayon. Ang mga sasakyang ginawa ng pribadong kumpanyang iyon ay maaari nang makaapekto sa kanila, at ang epekto ay napakalaki. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay natukso na kumuha ng impormasyon sa teknolohiya ng kumpanyang Spacetime Car. General, natatakot ako na hindi ito madali. Narinig ko na maraming mga kumpanya ng kotse ang sinubukang kumuha ng impormasyon, ngunit hindi sila nagtagumpay, sabi ng sundalo. Tiyak na magkakaroon ng mga paghihirap, lalo na kapag ang kabilang partido ay maaaring may ibang tao sa likod nila. Gayunpaman, gaano man ito kahirap, kailangan nating subukan. Ipadala ang aming pinakamahusay na mga sundalo. Kung hindi namin makuha ang teknolohiya sa lalong madaling panahon, kami ay palaging nasa isang passive na sitwasyon sa larangan ng digmaan, sabi ng general. Ang insidenteng ito ay nagpakita kung anong uri ng epekto ang hover car, lalo na ang hover car na ginawa ng Spacetime Car Company, sa larangan ng digmaan. Bagaman hindi nila ipinadala ang kanilang pinaka-advanced na mga armas sa larangan ng digmaan, kahit na ginawa nila, nadama nila na ang epekto ng hover car ay magiging limitado. Ang hitsura ng teknolohiya ng levitation ay maaaring malutas ang maraming mga problema. Lalo na sa pagkakataong ito, napatunayang kapaki-pakinabang ito sa mga larangan ng digmaan sa lungsod. Ito ay isang bagay na hindi maihahambing ng mga ordinaryong helicopter o tank. Dati, lahat sila ay napabayaan ng puntong ito. Ngayon, tila napakahalaga ng puntong ito. Kapag ang isang kotse ay maaaring mag-hover at magkaroon ng malakas na mga kakayahan na hindi tinatablan ng bala at mabangis na firepower, ang naturang kotse ay isang makinang pamatay lamang sa larangan ng digmaan. Hindi na tayo makapaghintay. Kailangan nating magpadala kaagad ng mga tao. Naniniwala ako na ang mga tao mula sa ibang mga bansa ay handa na gumawa ng isang hakbang sa oras na ito, sabi ng general. Oo, aayusin ko agad, sabi ng katabi niya. Pagkatapos noon, nag-alinlangan siya at sinabing, General, marami na tayong natalo sa larangang iyon. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa katunayan, pagkatapos ng dalawang pagkubkob at pag-atake, ang mga Amerikano ay walang maraming sundalo na naiwan sa pambansang larangan ng digmaan. Ang base ay inookupahan ni Hansen at ng iba pa. Ngayon, imposibleng bawiin ang base kasama ang natitirang mga tao. Sa makatuwid, kinailangan nilang sumuko sa base o magpadala ng mas maraming tao upang tumulong. Ang ganap na pagsuko sa lugar na iyon ay wala sa aming interes, sabi ng general. Gayunpaman, wala tayong magandang ideya ngayon. Hayaan mo munang maghanap ng matutuluyan ang mga natitira. Huwag munang mag-isip ng counterattack. Pag-usapan muna natin ang kumpanyang iyon ng China. Kung talagang gusto nilang sumuko sa bansang iyon, talagang hindi nang ahas ang general na gumawa ng ganoong desisyon. Kung tutuusin, hindi ito sa interes ng kanilang bansa. Dati, kapag pumayag silang magpadala ng tropa sa bansang iyon, desisyon ng mga nakatataas sa bansa. Bagamat hindi mababa ang posisyon ng general, hindi siya kwalipikadong sumuko. Gayunpaman, dahil wala silang paraan upang makitungo kay Hansen at sa iba pa, at dahil wala silang maraming tao doon, maaari lamang piliin ng general na magpasakop sa kanila pansamantala. Maghihintay sila at makakakita. Kung makukuha nila ang pangunahing teknolohiya mula sa kumpanyang Chino na iyon, natural na magiging maganda ito. Kung hindi, mag-iisip sila ng ibang paraan. Oo, gagawin ko kaagad, sabi ng katabi niya. Tumango ang general na may marangal na mukha. Siyempre, alam din niyang hindi maganda ang sitwasyon nila ngayon. Tiyak na hindi lang sila ang may ideya tungkol sa kumpanyang inchik na iyon. Bukod dito, ang mga nakatataas sa China ay hindi tanga. May relasyon man sila sa kumpanyang iyon o wala noon, dapat alam na nila kung gaano kalakas ang mga sasakyang iyon ngayon. Siguradong paprotektahan nila sila, kung ganoon, magiging mas mahirap para sa kanila na kumilos.
Gayunpaman, ang mga bagay ay tulad ng sinabi niya noon. Kahit mahirap gawin, kailangan pa rin niyang gawin. Hindi siya pwedeng maupo lang doon at maghintay sa kamatayan. Bukod dito, hindi inilagay ng general ang lahat ng kanyang pag-asa sa mga piling sundalo na kanilang inayos. Pagkaalis niya sa base, nakipag-ugnayan siya sa ilang kilalang domestic car manufacturer at hiniling sa kanila na makipag-usap ng pribado sa Huaxia Enterprise. Kung maaari silang makipag-ayos sa Huaxia Enterprise, magiging mas maginhawang makuha ang pangunahing teknolohiya ng negosyong iyon. Siyempre, magkakaroon din ng ilang mga komersyal na especially iya sa mga kumpanyang iyon. Naniniwala siya na ang malalaking kumpanyang iyon, pagkatapos marinig ang tungkol sa pagganap ng mga sasakyang iyon sa larangan ng digmaan, ay tiyak na magagalaw. Hindi na niya kailangang hikayatin sila. Gagawin nila ang lahat para makuha ang mga teknolohiyang iyon. Minsan, mas maparaan ang mga taong iyon kaysa sa kanya. Gayunpaman, anuman ang mangyari, tila maraming bansa, maraming tao sa maraming kumpanya, ang nakatutok sa isang kumpanyang Chino nakakatatag lang wala pang isang taon ang nakalipas, Spacetime Automobile Company. Naramdaman din ni Huang Feng na nasa China, ang pagbabago sa kapaligiran. Sa katunayan, kahit na si Huang Feng ay palaging nasa China at hindi pumunta sa ibang bansa, alam niya ang lahat ng nangyari sa larangan ng digmaan tulad ng likod ng kanyang kamay. Sasabihin ni Huang Ping kay Huang Feng ang lahat ng nangyari doon sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, alam din ni Huang Ping na pinapahalagahan pa rin ni Huang Feng ang lugar na iyon. Pagkatapos ng lahat, pinahahalagahan niya ang merkado doon, at higit pa kaya ang pagganap ng lahat ng mga armas, kabilang ang mga hover na kotse, sa larangan ng digmaan. Sa makatuwid, nang gamitin ni Hansen at Huang Ping ang mga hover na sasakyan at iba pang mga armas upang patayin ang lahat sa larangan ng digmaan, alam ni Huang Feng na sa pagkakataong ito ay makakaakit ng atensyon ng ilang tao. Gayunpaman, handa rin si Huang Feng para sa sitwasyong ito. Hanggat hindi niya isiniwalat na siya ang nasa likod ni Hansen, at walang konkretong ebidensya na magpapatunay sa puntong ito, kahit na may maghinala sa kanya, walang pakialam si Huang Feng. Para sa iba pang mga bagay, hindi sila masyadong binibigyang pansin ni Huang Feng. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay hindi nagtagal pagkatapos niyang matanggap ang ulat ni Huang Ping, nakatanggap talaga siya ng tawag mula kay Elderly. Dati nang ginamo ni Huang Feng ang sakit ni Old Man Lee. Dagdag pa rito, ilang beses ding binisita ni Huang Feng si Old Man Lee noong siya ay nasa kabisera. Tinulungan pa nga ni Old Man Lee sina Huang Feng at Su Yamo. Kaya naman, nagkaroon ng magandang relasyon sina Huang Feng at Old Man Lee. Gayunpaman, sa panahong ito, si Huang Feng at Elder Lee ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Hindi dahil nawala ang relasyon ng dalawa, kundi dahil pareho silang abala, lalo na si Elder Lee. Marami siyang dapat gawin, kaya kung walang importanteng bagay, hindi sila mag-uusap sa telepono. Sa makatuwid, nang makita ni Huang Feng ang tawag ni Elder Lee, medyo nagulat pa rin siya. Gayunpaman, iniisip kung ano ang iniulat ni Huang Ping, si Huang Feng ay mayroon ding ilang mga hula sa kanyang puso. Hello, Elder Lee, bakit mo naisip ang tawagan ako? Ano ang problema? Matapos makonekta ang tawag, nakangiting sabi ni Huang Feng. Medyo komplikado ang relasyon nila ni Elder Lee. Si Elder Lee ay hindi lamang nakatatanda ni Huang Feng, ngunit tulad din ng isang kaibigan na maaaring magtapat sa isa't isa. Sa makatuwid, nang humarap si Huang Feng kay Elder Lee, wala siyang nararamdamang kaba tulad ng iba.